Ang mga pulis na ito ay nagsosolve ng mga kaso na parang naglalaro ng komedya. Ang nakatatanda, si Dongbang Yubin, ay nagpanggap na mahilig mangingisda. Hinila siya ng kanyang mga kasamahan at kahit may nakakagat na isda, ayaw niyang umalis. Ang pangalawa at pangatlo, sina Mujung Ryok at Jeong Hwan, ay nagpanggap na magkasintahan. Naharang sila ng isang garland ng ilaw at muntik na nilang mawala ang pag-asa. Sa huli, si Jang Tansik ay naglabas ng taser at itinutok ito sa mukha ng suspect. Ngunit tinulak siya ng suspect at ang taser ay umalingaw at sa huli ay siya mismo ang nasaktan. Nakita ang suspect na tumatakbo sakay ng bisikleta. Sina Seo Min-seo at Jang Eun-keong ay nagbisikleta rin ng buong lakas upang habulin siya. Halos mahuli na nila ang suspect, si Min-seo ay sumigaw at tumakbo ng buong lakas. Ngunit si Jang Eun-keong ay hindi makaupo ng matatag at nahulog ng malakas. Walang unan sa likuran. Natatakot si Jang Eun-keong na masaksak sa puwit, kaya't sinubukan niyang tumayo. Ngunit dahil sa bang pinadaan, hindi niya maiwasan na masaktan. Sila ay miserableng nabigo. Sa oras na ito, hinabol din sila ng nakatatanda, si Jeong Hwan, at naabutan niya ang suspect pagkatapos ng ilang sandali. Naglaro siya kasama ang suspect na parang pusa at daga. Ngunit hindi nagtagal ay hindi na siya makatawa. Sa unahan ay isang matarik na dalisdis. Bumilis siya at hindi niya alam kung saan ang preno ng bisikleta. Sa huli, umalis siya sa malayo sa ilalim ng pagmamasid ng suspect. Ang operasyon ay nabigo muli. Ang pinuno ng koponan ay inilipat sa dagat, nagtataga sa araw at ulan araw-araw. Ang pangkat ng 4 na baguhan, ipinadala para magtrabaho sa isang abandonadong kindergarten. Ang mainit-init na si Seo Min-seo ay ayaw na maipadala sa isang palasyo, kaya't nagalit siya. Hindi rin sumang-ayon sina Jeong Hwan at Jang Eun-keong. Tanging ang tanga-tangahan na si Jang Tansik lamang na nakakita sa isang luma-luma na manok na laro ang tumutunog kapag pinipisil. Kailangang malaman ng tatlo kung ano ang dahilan ng pagkabigo ng operasyon na ito. Tinanggap ng 4 ang katotohanan, nilinis ang isang opisina at sinimulan ang opisyal na trabaho. Pagkatapos noon ay nakatanggap sila ng tawag na nag-uulat ng isang kaso sa lugar. Habang hawak ni Jang Tansik ang telepono, ipinapadala niya ang ibig sabihin ng kabilang panig. Nais ng kabilang panig na makita ang mga detective habang nakatingin ang tatlong kasamahan sa kanya. Naalala niya na siya mismo ang detective. Si Jeong Hwan at Jang Tansik ay dumating sa pinangyarihan ng krimen. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang isang pulang dugo sa ilalim ng biktima. Napakalaki ng kalat. Si Jang Tansik ay naglakas loob na kumuha ng isa pero puting bagay na natitira sa bibig ng biktima. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng biktima ang kanyang kamay. Inisip ni Jang Tansik na nakakita siya ng multo at takot na takot siyang tumakbo palabas. Hindi inaasahan na sumunod ang biktima at tinanong ang dalawa kung bakit sila pumasok doon ng walang pahintulot. Nakatanggap si Jeong Hwan ng tawag mula kay Jang Eun-keong at nalaman niya na nangyari ang krimen sa Daerimdong, ngunit dumating sila sa Dorimdong. Sa wakas, nakita nila ang lahat ng malinaw. Ang mga bote ng alak na nakakalat sa sahig ay may nakasulat na Buk Banjaro. Inakala nilang ketchup ang alak. Ang dalawa ay nahiya at pumunta sa tamang pinangyarihan ng krimen. Ayon sa suicide note na naiwan sa pinangyarihan, sina Jeong Hwan at Jang Eun-keong ay parehong naniniwala na walang bakas. Nang malapit na silang mag-utos at aminin ang krimen, isang lalaking may salamin sa karamihan ang nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kanilang hatol. Si Jeong Hwan ay nagalit dahil sa pagkakaagaw ng kanyang otoridad at tinanong ang kabilang partido kung sino sila at ano ang gusto nilang gawin. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili at ang kanyang pangalan. Siya ay ang bagong itinalagang team leader, si Yubin. Si Yubin, 37, ay may malakas na background ng pamilya. Napakahusay niyang malutas ang mga kaso at sumasayaw siya sa video ng propaganda ng pulisya. Upang maging isang natatanging bituin sa puwersa ng pulisya, hindi lamang siya nagkaroon ng FE mula sa New York Academy, kundi nakuha rin niya ang titulong Honorary Elite Agent mula sa DU. Ang kanyang resume ay napakaganda at ang kanyang kinabukasan ay maliwanag. Ngunit hindi pinakinggan ni Yubin ang payo ng mga leader at nagpa siyang lumipat sa homicide team. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga miyembro ng koponan ay puro tanga. Pagkatapos magpakilala ni Yubin, habang ang iba pang mga miyembro ay tuliro pa, ang dalawang panig na si Jang Eun-keong ay yumuko bilang pagbati sa bagong team leader. Samantalang kahapon pa lang, siya ay nambobola pa kay Jeong Hwan. Ayon sa seniority at edad, si Jeong Hwan ang kandidato. Nararapat para sa posisyon ng bagong team leader. Pinangunahan ni Yubin ang lahat upang muling siya sa atin ang pinangyarihan ng krimen. Kinuha niya ang suicide note ng biktima at inihambing ito sa papel sa printer. Natagpuan niya na magkaiba ang bigat ng dalawang papel, na nagpapatunay na ang papel na ginamit upang isulat ang suicide note ay hindi mula sa bahay ng biktima. Posible na ang suicide note ay isang peke. Nagpa siya si Yubin na pumunta sa kumpanya ng biktima upang magsagawa ng investigasyon. Ang biktima ay isang star manager na may malapit na koneksyon sa aktor na kanyang pinamamahalaan. Kailangang imbestigahan ang aktor na ito. Ayaw sumama ng 4. Si Yubin ay nagtatakda ng mga pangalan at gumagamit ng mga psikolohikal na taktika. Iniisip ni Seo Min-seo na magsakripisyo para sa kanyang mga kasamahan at tumayo. Nagpunta ang dalawa sa ahensya ng ahente kung saan nagtatrabaho ang biktima. Hinulaan ni Yubin na ang ahente ay
kaliwete batay sa posisyon ng mga tasa sa kanyang mesa. Hinulaan din niya kung saan kamakailan nagpunta ang ahente batay sa mga bagay sa silid. Sa simula, minamaliit ni Seo Min-seo si Yubin at ayaw siyang kausapin, ngunit natuklasan niya na ang mga paliwanag ng ahente ay pareho sa mga pagsusuri ni Yubin. Sa kabilang dako, sina Jeong Jeong-hwan at Jang Eun-keong ay nag-imbestiga sa isang kabataang pumasok sa bahay ng biktima. Upang makakuha ng kredito, sila ay nagpatago ng lihim sa likod ng team leader. Habang ang suspect ay pumapasok sa convenience store upang bumili ng mga bagay, ipinakita ng dalawa ang kanilang mga ID at binantaan ang suspect na itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Ang suspect ay umiwas at sinabugan sila ng fire extinguisher. Si Jang Eun-keong ay nakatayo sa puting usok at nagkaroon ng guni-guni. Nakita ang sarili na nasa larangan ng digmaan at sinasalakay ng firepower. Pagkatapos niyang gisingin ni Jeong Jeong-hwan, bumalik siya sa katotohanan. Pagkatapos makumpirma ni Jeong Jeong-hwan na maayos siya, sumugod siya upang itulak ang suspect sa pinto ng salamin. Matagumpay niyang dinala ang suspect sa istasyon ng pulisya. Sa oras na ito, nagulat ang dalawa sa team leader. Tiningnan ni Yubin ang mga dokumento at natagpuan na ang oras na pumasok ang suspect sa bahay ng biktima ay hindi ang araw na naganap ang krimen. Nagpasya si Yubin na ang taong ito ay hindi isang suspect. Naniniwala si Jeong Jeong-hwan. Sa kanyang kutob, naramdaman niya na ang taong ito ay tiyak na may problema. Siya mismo ang nagtanong sa suspect. Inilagay niya ang pahayag ng suspect sa computer gamit lamang ang isang daliri. Ngunit sa totoo lang, hindi siya magaling mag-type, kaya't ibinigay niya ang computer sa suspect upang siya na mismo ang mag-input. Ang dalawa ay nagpalitan ng mga tungkulin at hindi na malaman kung sino ang nagtatanong sa sino. Pagkatapos ng isang pagtatanong, ang suspect ay may malinaw na alibi at inalis sa listahan ng mga suspect. Nasayang ni Jeong Jeong-hwan ang buong araw. Hanggang sa huli, ang aktor na si Jang na pinamamahalaan ng biktima ay walang pagdududa sa pagpatay at ang iba pang mga tao ay naalis din ang kaso ay nauwi sa isang dead end. Lalo pang pinagdudahan ng apat na hindi ito isang pagpatay, ngunit hindi naniniwala ang team leader. Si Jeong Jeong-hwan ay nangutya na ang team leader ay mahusay lamang magsalita at hindi kailanman pumupunta sa pinangyarihan ng krimen. Sumali si Jang Eun-keong sa pagpuna na ang pag-aaral ng team leader sa Amerika ay puro porma lang. Dito, sinabi ng team leader, si Yubin, sa lahat na ang kasong ito ay nalik at ang balita ay kumakalat na. Iniulat nila na binantaan ng aktor na si Jang ang manager na humantong sa trahedya. Nagduda si Yubin na may nag-leak ng impormasyon sa reporter. Si Jeong Jeong-hwan ay sumagot na hindi ito ang unang beses na nag-solve sila ng kaso, kaya't hindi sila maglalabas ng impormasyon. Mamaya, tinanong ng biyenan ng may-ari ng tindahan kung ano ang kaso na pinag-uusapan nila. Naroon ba ang pagkamatay ng manager? Si Jeong Jeong-hwan ay nagsabi na hindi, ngunit itinuro ng matandang babae na sinabi niya ito noon. Nahanap ang suicide note sa pinangyarihan ng krimen. Si Jeong Jeong-hwan ay parang nasampal. Si Yubin ay sinamantala ang pagkakataon upang babalaan sila na mag-ingat sa kanilang sinasabi. Ang lahat ay bumalik sa istasyon ng pulisya, kung saan maraming reporters ang naghihintay sa gate. Nakita ito ni Yubin at mabilis na tumakbo sa istasyon ng pulisya at isinara ang pinto upang lituhin sila. Nagsinungaling si Jang Eun-keong kay Jeong Jeong-hwan na ang team leader ay tumatakbo at habang napalibutan si Jeong Jeong-hwan, mabilis siyang tumakbo sa loob. Pagkatapos, nakatanggap si Jang Tansik ng isang autopsy report mula sa National Forensic Service. Ibinigay niya ang mga dokumento sa team leader. Pagkatapos basahin ni Yubin, opisyal niyang idineklara na ang kaso ay naging kamatayan dahil natagpuan ng forensic team ang lason sa katawan ng biktima. Bumalik si Yubin sa bahay ng biktima. Batay sa layout ng bahay, hinulaan niya na pagkatapos lasonin ng salarin ang biktima, balak niyang kalagkarin ang biktima sa silid, ngunit hindi niya alam kung bakit huminto siya sa kalagitnaan. Hindi niya maipaliwanag ito sa istasyon ng pulisya. Dinadala niya si Seo Min-seo upang ipaalam sa pamilya ng biktima na ang kaso ay naging kamatayan. Ngunit sa daan, nakatanggap ang dalawa ng balita na patay na ang aktor na si Jang. Mabilis silang bumalik sa istasyon ng pulisya. Nag-play si Seo Min-seo ng isang video na nag-viral online. Sa video, si aktor Jang ay galit na nag-insulto sa namatay na manager. Ang video ay nag-viral online bandang 11 ng gabi kahapon. Namatay si aktor Jang bandang 3 ng umaga. Parang na-trigger siya matapos mag-leak ang video. Ipinakita ni Seo Min-seo ang tirahan ng aktor na si Jang. Hindi inaasahan, biglang nahulog sa sahig ang digital pen at aksidenteng ipinakita ang mga mensahe na natanggap niya sa malaking screen. Inimbitahan siya ng isang kaibigan na pumunta sa ika-negatibo 35 na blind date party. Kailangan mong maging single tonight. Ang klinika ay nagpaalala sa kanya na kung ikaw ay constipated sa loob ng 5 araw, kailangan mong pumunta sa doktor sa lalong madaling panahon. Ang apat na lalaki ay nakatingin kay Seo Min-seo kanina. Yumuko siya upang kunin ang pen, hindi pa rin alam na nabunyag na ang kanyang mga sikreto. Kailangan mo bang sumama sa akin upang siya sa atin ang pinangyarihan? Hindi na kailangan. Bakit si Yubin at Jang Eun-keong ay pumunta sa bahay ng aktor na si Jang? Natuklasan niya na ang balkonahe ay hindi ginagamit. Pinaghihinalaan niya na ang aktor na si Jang ay may takot sa taas. Hindi maintindihan ni Jang Eun-keong kung bakit siya nakatira sa ika-negatibo 47 na palapag kung siya ay takot sa taas. Wala silang nahanap na kapakipakinabang na impormasyon sa pagkakataong ito. Sinabihan ni Yubin si Jang Eun-keong na maunang umalis. Nais niyang manatili at manood ng drama dahil malapit na itong ipalabas at hindi siya aabot sa bahay. Si Jang Eun-keong ay nalito. Hindi
hindi maunawaan ang isip ng team leader. Nang makarating siya sa ibaba, nakatanggap siya ng tawag mula kina Jeong-Jeong-Hwan at Seo Min-seo. Muli, natagpuan nila ang isang suspect at tinawag siya upang sumama sa kanila. Ang tatlo ay umupo sa kotse at sinundan ang suspect. Ngunit aksidenteng binuksan ang ilaw ng sasakyan. Nang mabilis nilang patayin ang ilaw, nakita nila ang mukha ng suspect na nakadikit sa salamin ng kotse at nakatingin sa kanila. Ang tatlo ay mabilis na bumaba sa kotse at hinabol siya. Sa huli, ginamit ng mabilis na si Seo Min-seo ang isang taser upang hulihin ang kabilang partido. Sa parehong oras, si Yubin, pagkatapos manood ng drama, ay naghahanda na umalis at aksidenteng natagpuan ang isang piraso sa ilalim ng coffee table. Sa kabilang banda, dinala ng tatlo ang suspect sa istasyon ng pulisya. Ang dahilan kung bakit nila inaresto ang taong ito ay dahil minsan siyang tumira at humiram ng pera sa biktima. Pinaghihinalaan nila na ang kabilang partido ay hindi nagbayad ng utang, kaya't sinaktan niya ang biktima. Ngunit natuklasan ng investigasyon na ang suspect ay humiram lamang ng 1,000,000 won mula sa biktima, kung saan ang 100,000 won ay mga gift certificate. Kinumpirma ni Yubin na hindi ang taong ito ang salarin. Pinuna niya si Jeong-Jeong-Hwan sa pag-aresto sa isang tao nang hindi nag-ulat sa kanya. Kung patuloy pa kayong magiging walang ingat, paparusahan kayo ng husto. Tinawag ni Yubin si Jang Eun-keong upang makipag-ugnayan sa sekretarya ng ahente. Ang sekretarya ay nagbitiw 6 na buwan na ang nakakaraan. Kailangang makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon, at inutusan niya siyang palayain ang suspect na inaresto ni Jeong-Jeong-Hwan. Mabilis na nakipag-ugnayan si Jang Eun-keong sa sekretarya. Sinabi ng sekretarya na nagtrabaho siya sa ahente mula nang magsimula ang kumpanya, ngunit nagbitiw kamakailan dahil hindi niya gusto ang paraan ng trabaho ng ahente. Tinanong ni Yubin kung ang aktor na si Jang at ang ahente ay magkapatid. Hindi magkapatid, sabi ng sekretarya. Inihayag niya na matapos sumikat si aktor Jang, ginamit siya ng ahente bilang isang paraan upang mag-recruit ng mga tao. Ngunit naisip ni aktor Jang na sirain ang kontrata at lumipat sa ibang kumpanya. Ang buong kumpanya ay nakasalalay sa kasikatan ng aktor na si Jang. Kung sirain niya ang kontrata, magiging isang malaking dagok ito sa ahente. Matapos sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman, humingi ang sekretarya ng pabor. Ang dahilan kung bakit siya handang makipagtulungan sa investigasyon ay dahil sa paggalang kay Jeong-Jeong-Hwan. Pumayag si Jeong-Jeong-Hwan na mag-dinner kasama siya pagkatapos ng investigasyon. Pagkatapos marinig ito, inutusan ni Yubin sina Jeong-Jeong-Hwan at Jang Eun-keong na pumunta sa kumpanya kung saan nais lumipat si aktor Jang upang alamin ang sitwasyon. Pagkatapos, si Yubin at Seo Min-seo ay nag-imbestiga sa ahente. Sabi ng ahente, siya at si aktor Jang ay parang magkapatid. Isang araw bago ang kanyang kamatayan, inimbitahan siya ni aktor Jang na uminom, ngunit tumanggi siya dahil umiinom siya ng bitamina. Ngayon ay labis siyang nagsisisi. Kung alam ko lang, tiyak na pupunta ako upang makita ang aking kapatid sa huling pagkakataon. Pagkatapos nilang umalis sa kumpanya, naniniwala si Seo Min-seo na ang ahente at si aktor Jang ay malapit na magkaibigan mula pa noong bata sila. Ang ahente ay umiyak ng labis kanina, sabi ni Seo Min-seo. Tiyak na nasa ilalim siya ng matinding pagkabigla. Ibang ang iniisip ni Yubin. Sinabi ng ahente na pagkatapos mamatay si aktor Jang, hindi siya mahilig kumain. Ngunit nakita niya ang kamay ng ahente na puno ng soy sauce. Maaari niyang mahinuha na kumain siya ng sushi gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang ahente ay may amoy ng mint sa kanyang bibig na malamang ay dahil kumain siya ng libreng mint candy sa tindahan matapos kumain ng sushi. Pagkatapos noon, si Yubin at Seo Min-seo ay nanood ng scene. Hindi maintindihan ni Seo Min-seo kung ano ang ibig sabihin ni Yubin sa kanya, lalo na nang sabihin niya sa kanya sa sinehan na hindi niya nais na itago ang kanyang damdamin. Si Seo Min-seo ay naguluhan at nag-iisip kung paano sasagot. Biglang tumayo si Yubin at sinabi na gusto niyang pumunta sa banyo. Hinintay siya ni Seo Min-seo ng 2 oras bago siya bumalik. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulisya, sinabi niya sa iba na ang team leader ay may matinding constipation. Nakatanggap si Yubin ng tawag mula sa Research Institute. Nakakita ang National Forensic Service ng isang piraso ng papel sa lalamunan ng aktor na si Jang. May mga titik na nakasulat sa papel, ngunit 2 numero lamang ang nakilala. Batay sa ebidensya at hinuha, pinigilan ni Yubin ang ahente na tumatakas. Ang ahente ay nagmaneho papalayo at mabilis na hinabol siya ni Yubin. Naglaro ang dalawa ng habulan at tumakbo sa isang retirement center sa bundok. Sa huli, napagod ang ahente at wala ng lakas na tumakbo. Ngunit hindi niya inamin na pinatay niya ang tao. Inisip ni Yubin ang buong proseso ng pagpatay. Nagsimulang magtrabaho ang ahente at ang aktor na si Jang nang wala silang pera at pinangarap na magkaroon ng malaking bahay at mamahaling kotse sa hinaharap. Pagkatapos, sumikat ang aktor na si Jang at naging bituin ng kumpanya. Ngunit nais niyang lumipat ng kumpanya. Hindi inaasahang natuklasan ng ahente na binabantaan ni aktor Jang ang manager. Kaya't nilason niya at pinatay ang manager. Ibinunyag niya sa media na humantong sa trahedya ang pagbabanta ni aktor Jang. Sa ganitong paraan, ang reputasyon ni aktor Jang ay bumagsak ng husto at hindi na siya makakapunta saan man. Ihintayin niya na humupa ang usapan at makalimutan ito ng mga tao, at pagkatapos ay ibabalik niya si aktor Jang upang kumita ng pera para sa kanya. Sa kasamaang palad, aksidenteng natuklasan ni aktor Jang ang papel na may nakasulat na address ng bahay ng manager sa kanyang mesa. Agad niyang naintindihan na sadyang pinatay ng ahente ang manager upang manatili siya. Nagbanta ang aktor na si Jang na magre-report sa pulis. Ginawa ng ahente na gamitin ang helmet upang hampasin ang ulo ng aktor na si Jang. Aksidenteng nahulog ang mga piraso ng helmet sa ilalim ng coffee table.
Alam ng aktor na si Jang na hindi siya makaliligtas, kaya nilunok niya ang piraso ng papel. Hindi pa rin umamin ang ahente at sinabi na may alibi siya noong araw na namatay ang manager. Patuloy na ibinunyag ni Yubin ang ahente. Pumunta ka sa sinehan para mag-survey. Matapos magsimula ang pelikula, lumabas ka upang maghanap ng taong papalit sa iyo at umupo sa iyong upuan upang lumikha ng isang alibi sa loob ng 2 oras na paglalaro ng pelikula. Siya ay tumawag ng taxi sa bahay ng manager upang tugisin siya. Sa simula, binalak niyang kalagkarin ang bangkay ng manager sa silid, ngunit dahil sa kakulangan ng oras, iniwan niya ang bangkay sa sala. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa sinehan bago matapos ang pelikula. Nakakuha si Yubin ng tracking device mula sa taxi at nahanap ang stuntman upang patunayan ang kanyang pahayag. Ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng kamera ang kanyang pagpunta sa bahay ng aktor na si Jang ay dahil nagpanggap siya bilang isang delivery man. Pagkatapos gamitin ang helmet upang patayin ang tao, itinapon niya ang biktima mula sa ika-negatibo 47 na palapag upang magpanggap na nagpakamatay. Sa kasamaang palad, sa papel na nilunok ni aktor Jang, nilulon ang kanyang ifi, siya ang salarin ng 2 kaso. Nang makita ng kinatawan na nabunyag ang katotohanan, bumunot siya ng kutsilyo upang patayin si Dongbang Yubin. Habang naghahanda si Dongbang Yubin na gamitin ang kanyang baril, hindi niya ito mahanap. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Jeong Jeong-hwan at niyakap si Dongbang Yubin. Ang totoo, walang ebidensya si Jeong Jeong-hwan, kaya kailangan niyang palayain ang suspect na kanyang nahuli. Nang umalis ang suspect, nagbigay siya ng isang pahiwati. Sa gabing iyon, nakita niya ang isang tao na umalis sa bahay. Hiniling ni Jeong Jeong-hwan na iguhit ng suspect ang mukha ng taong iyon. Ang iginuhit ng suspect ay may mata at ilong ngunit walang espesyal na katangian. Ngunit pagtingin pa lang ni Jeong Jeong-hwan, nakilala niya agad na ang taong ito ay ang kinatawan. Agad niyang sinuri ang mga kilos ng kinatawan. Doon niya nalaman na kumikilos si Yubin. Nakuha niya ang baril ni Yubin sa paanan ng bundok at nakarating siya sa tamang oras nang nasa panganib si Yubin. Matapos ang saglit na labanan ni Jeong-hwan at ng kinatawan, nahuli din nila ang huli. Ang 4 na tao sa ilalim ng pamumuno ni Yubin ay hindi na gaanong walang silbi. Matagumpay nilang nalutas ang kaso. Ang Kindergarten Crime Squad ay muling nabuhayan ng loob. Pumunta ang buong team sa isang fried chicken restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Hindi sinasadyang natuklasan ni Leon na ang may-ari ng fried chicken restaurant ay ang kanyang dating boxing coach. Bukod pa rito, ang kaibigan niya sa boxing ay nagbukas din ng ife sa tapat ng kalsada. Nagkita sila muli pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Nais ni Jeong-hwan na bigyan ng red envelope ang kanyang anak. Nang kinuha ni Coach Hyo-jo ang kanyang wallet, muntik na siyang magtago sa kahihiyan dahil 2 barya na lang ang natira. Pagkatapos kumain, pinaalalahanan ni Coach Hyo-jo ang lahat na mayroong libreng photoshoot sa tindahan bilang paggunita sa unang anibersaryo. Itinaas ni Hyo-jo ang kamera at kinuhanan sila ng kanilang unang litrato. Kinabukasan, nakatanggap ang murder squad ng tawag na nasusunog ang fried chicken restaurant. Mabilis silang dumating sa crime scene. Ang fried chicken restaurant na masigla at maingay kagabi ay ngayon ay isang gulo. Nang mangyari ang sunog, sarado na ang tindahan, ngunit si Hyo-jo ay nasa loob pa rin. Bagamat nabigyan siya ng mabilis na first aid, siya ay nasa comatose pa rin. Mabilis na pinuntahan ni Jeong-hwan si Hyo-jo sa ospital. Sinabi ni coach kay Jeong-hwan na kinamumuhian ni Hyo-jo ang pritong manok, ngunit dahil hindi siya makahanap ng trabaho, pumunta siya sa tindahan upang tumulong. Nakita ni Jeong-hwan na umiiyak ang coach, na labis na nasasaktan, kaya naawa siya, ngunit bukod sa pag-alo sa kanya, wala siyang magawa. Pinaghihinalaan ng mga bumbero na dulot ito ng sunog sa kable, ngunit sinuri ni Yubin ang mga plugs at walang nakitang pinsala. Hindi nila sinasabi na walang posibilidad na may nanunog. Ayon sa Pambansang Forensic Science Institute, may sugat si Hyo-jo sa likod ng kanyang ulo at mga sintomas ng concussion. Pinaghihinalaan nila na may umaatake sa kanya mula sa likod. Lahat ng mga palatandaan ay tumutukoy. Ito ay mataas ang posibilidad na sinadya ng tao ang sunog. Batay sa sitwasyon na kanilang nalaman, sinuri ni Min Seo na ang unang tumawag sa 119 para i-report ang insidente ay isang estudyante. Araw-araw siyang pumupunta sa boxing gifts para mag-ensayo. Nangyari ang insidente habang papunta siya sa gift nang matuklasan niya ang sunog. Kaya tumawag siya sa 119 at sumugod sa tindahan para iligtas si Hyo-jo. Ang fried chicken restaurant ay may 2 pinto, isang harap at isang likod na kumukonekta sa kusina. Parehong pinto ay may password, ngunit pagkatapos ng sunog, walang senyales ng pinsala sa 2 pinto. Kung may nanunog, nangangahulugan ito na alam ng taong iyon ang password ng pinto. Pinaghihinalaan ni Jeong-hwan na baka pumasok ang suspect sa tindahan sa pamamagitan ng bintana, ngunit tinutulan ito ni Yubin. Ang salamin sa pinangyarihan ay may malinaw na thermal deformation. Ito ay nabasag dahil sa mataas na temperatura, hindi dahil sa puwersa mula sa labas. Itinuro ni Jung Jae-hook na ilang tao lang ang nakakaalam ng password, at isa si Hyo-jo sa kanila. Pinaghihinalaan na si Hyo-jo ay maaaring siyang nanunog. Nagalit si Jeong-hwan at sinabing ang coach, na nag-alay ng kanyang sarili sa sports ng bansa, ay hindi maaaring akusahan. Sinabi ni Yubin na ang coach ay isa rin sa mga suspect. Pinaalalahanan niya si Jeong-hwan na huwag magpadala sa emosyon. Hiniling ni Yubin ang personal na file ni Hyo-jo. Inireport ni
Jung Jae-hook na si Hyo-jo ay isang 2-year student at pumunta sa fried chicken restaurant para tumulong 2 buwan na ang nakalipas. Kasalukuyang nasa bakasyon si Hyo-jo mula sa eskwela. Sinuri ni Tansik ang mga kamera sa paligid ng restaurant at nakakita ng isang suspect na tila pumasok sa restaurant bago mangyari ang sunog. 30 minuto bago ang sunog, hindi pa nila alam kung sino ang taong iyon. Hiniling ni Yubin kina Jung Jae-hook at Tansik na imbestigahan ang mga kilos ni Hyo-jo sa araw ng sunog. Kung hindi kayang hawakan ni Jeong-hoon ang kanyang mga emosyon, hindi siya maaaring sumali sa investigasyon. Dismayado, pumunta si Jeong-hoon sa boxing giveaway ng kanyang junior para gumaan ang kanyang loob. Tinanong niya kung bakit umalis ang coach sa boxing team. Sumagot ang junior na hindi marunong makisama ang coach at tila pinalayas siya sa team. Nakita ni Jeong-hwan ang isang binata na nagkamali sa kanyang mga galaw at lumapit upang itama ito. Nalaman niya na ito ang estudyanteng nagligtas kay Hyo-jo. Nang lumabas siya, tinapik niya ang balikat ng binata upang magpasalamat. Ang estudyante ay mukhang balisa at nagpunta sa dressing room. Sinabi ng junior kay Jeong-hwan ang tungkol sa pamilya ng estudyante. Ang estudyante at ang kanyang lola ay nagtutulungan. Dati, araw-araw siyang gumagawa ng gulo sa eskwela, ngunit hinila siya ng coach para mag-ensayo sa boxing at binigyan pa siya ng trabaho sa tindahan. Naalaala ni Jeong-hwan ang sarili niya nang makita niya ang buhay ng estudyante. Noong taon na iyon, dahil sa sakit ng kanyang ama, isinuko niya ang boxing. Nalaman ito ng coach at ginamit ang lahat ng kanyang ari-arian upang tulungan siyang malampasan ang paghihirap at sinabi sa kanya na huwag sumuko. Iyon ang dahilan kung bakit may Jeong-hoon ngayon. Samantala, nagtanong-tanong si Min Seo sa mga residente malapit sa fried chicken restaurant para tingnan kung may makukuha siyang anumang pahiwati. Pumunta sina Jung Yuok at Tansik sa library para hanapin ang kaklase ni Hyo-jo. Sinabi ng kaklase na dumalo si Hyo-jo sa kanyang birthday party noong gabi ng sunog. Umuwi siya bandang 2 o higit pa. Orihinal na balak niyang manatili sa bahay ng kanyang kaklase. Ngunit gusto niyang bumalik sa restaurant para mag-aral pa. Bukas, pupunta siya sa library. Pumunta si Jeong-hoon sa Pambansang Forensic Science Institute. Naibalik ng eksperto sa Pambansang Forensic Science Institute ang nilalaman ng telepono ni Hyo-jo sa pamamagitan ng cloud to gift. Tiningnan ni Jeong-hoon ang kasaysayan ng web browsing ni Hyo-jo at natuklasan. Naghahanap si Hyo-jo ng mga gamit para sa self-defense at mga babala tungkol sa stalking at harassment. Biglang may masamang kutob si Jeong-hoon. Batay sa mga pagsisiyasat ng mga miyembro ng grupo, nakita nila ang 4 na suspect. Naniniwala si Jeong-hoon na ang dating nobyo ni Hyo-jo, isang mayaman na binata, ang pinakamalaking suspect. Dati nang minamanmanan at ginugulo ng lalaking ito si Hyo-jo. Noong gabi ng sunog, posibleng pumasok siya sa fried chicken restaurant. Pinayuhan ni Ubin si Jeong-hoon na huwag magmadali sa paggawa ng konklusyon at sinabihan ang iba pang miyembro na suriin ang ibang mga tao. Itinuro ni Min Seo na ang pangalawang suspect ay ang may-ari ng tindahan sa tapat ng fried chicken restaurant. Nagkaroon na sila ng alitan sa negosyo. Bukod pa rito, ang may-ari ay dating inimbestigahan ng 3 beses dahil sa panununog. Naniniwala si Ebin na ang ama ni Hyo-jo at ang may-ari ng bahay ay mga suspect din, pareho silang may fire insurance. Kapag may nangyaring sunog, ang ama ni Hyo-jo ay makakatanggap ng 300 milyong won na kompensasyon, habang ang may-ari ng bahay ay makakatanggap ng mahigit 1 bilyong won. Bukod pa rito, ang may-ari ng bahay ay kumuha ng 4 na uri ng fire insurance. Ibinaba ni Jeong-hoon ang larawan ng ama ni Hyo-jo na naniniwala na hindi maaaring ang kanyang coach ang gumawa nito. Nagtitiwala siya sa pagkatao ng coach. Bukod pa rito, walang ama na sasaktan ang kanyang sariling anak. Inayos ni Yubin na imbestigahan ng bawat isa ang mga suspect na itinalaga sa kanila upang makita kung may makikita silang anumang pahiwati. Pilit na dinala ni Jeong-hoon ang mayaman na binata sa istasyon ng pulis. Sinabi ng binata na totoo na sinusundan niya si Hyo-jo sa araw ng krimen, ngunit nawala niya ito sa kalagitnaan. Wala silang malaking alitan ni Hyo-jo. Nagalit lang siya dahil masyadong mataas ang tingin ni Hyo-jo sa sarili nito at hindi siya pinapansin, kaya gusto niya itong turuan ng leksyon. Sinuri ng team ang kanyang alibi at napatunayan na may alibi nga siya. Tinanong ni Minsu ang may-ari ng bahay kung bakit bumili siya ng 4 na insurance contract dahil hindi karaniwang bumibili ang mga ordinaryong tao ng ganoon karami. Misteryosong sinabi ng may-ari kay Minsu na panatilihin itong sikreto. May crush siya sa isang babaeng nagbebenta ng insurance at kailangan niyang bumili ng insurance para maimbitahan siya sa isang date. Pakatago mong sikreto yan, ha? Inimbestigahan ni Tansik ang may-ari ng Karibal na fried chicken restaurant. Tinanong niya ang lalaki kung totoo bang inimbestigahan na siya ng maraming beses dahil sa panununog. Tila agresibo ang may-ari, ngunit umiyak siya na parang bata. Ipinakita niya kay Tansik ang sugat sa kanyang ulo at sinabing nasunog siya noong bata pa siya, kaya kinamumuhian niya ang apoy. Kadalasan, ginagamit niya ang malamig na tubig para sa kanyang noodles. Bukod pa rito, hindi siya kumakain ng inihaw na karne sa loob ng 25 taon. Personal na inimbestigahan ni Yubin ang ama ni Hyo-jo. Ngunit bago pa siya magsimula, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Nagising na si Hyo-jo mula sa coma. Nagmadali silang pumunta sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na may brain damage si Hyoro. Nawalan siya ng alaala sa sunog. Wala pa ring lead sa kaso. Sa sandaling iyon, dumating ang police commissioner para maningil. Kayong mga walang hiya, bakit nyo ginawa ito? Ipaliwanag nyo sa akin. Lumabas na nagreklamo ang mayaman na binata na pilit siyang dinala ni Jeong-hoon ng walang sapat na investigasyon. Hiniling niya na parusahan ng police department ang grupo. Hindi inaasahan ng commissioner na gagawa pa rin sila ng gulo kahit nasa lugar na iyon na sila.
medalya. Bumalik si Evan sa crime scene para mag-imbestiga. Natagpuan niya na ang gintong medalya na dating nakasabit sa fried chicken restaurant ay nasa bahay na ngayon ni Hyozo pagkatapos ng sunog. Nangangahulugan ito na tila alam na ng ama ni Hyozo na masusunog ang tindahan, kaya inilipat niya ang gintong medalya. Hindi pa rin sumasang-ayon si Jeong-hoon sa pagsusuri ni Eubin. Naniniwala siya na hindi maaaring ang ama ni Hyojo ang salarin. Nakita ni Eubin na lagi siyang kumikilos batay sa kanyang sariling pananaw at ipinagtatanggol ang coach, kaya hiniling niya na umalis siya at huwag muna siyang makialam sa investigasyon. Dismayado si Jeong-hoon. Habang nakaupo at nag-iisip sa restaurant, nakatanggap siya ng isang text message. Sinabi na nagpadala na gusto niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa kaso ni Hyozo. Pumunta si Jeong-hoon sa lugar na pinag-usapan, ngunit isang grupo ng mga taong nakamaskara ang lumabas. Agad niyang napagtanto na ang mayamang binata ang may pakana nito. Nagdesisyon si Jeong-hoon na tapusin ito kaagad. Kinakalkula niya na kung bibigyan niya ng 2 suntok ang bawat isa sa mga tao sa kanyang harapan, aabuti ng ilang araw. Pinainit ni Jeong-hoon ang kanyang mga kasukasuan at sinimulan ang pakikipaglaban. Nagbagsakan ang mga tao. Ang mayamang binata na nakatayo sa tabi ay nanginginig sa takot. Bago pa siya makatawag ng backup, mabilis na lumapit si Jeong-hoon at madali siyang inihiga, parang nagkatailang ng manok. Pag-alis niya, nakarinig si Jeong-hoon ng isang mahalagang impormasyon mula sa kanyang kasamahan. Binili ng ama ni Hyojo ang boxing gift at kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Naramdaman ni Jeong-hoon ang matinding bigat. Ang totoo, pilit lang siyang ayaw tanggapin. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo na tiyak na may kinalaman ang ama ni Hyojo sa kaso. Bumisita siya kay Hyojo sa ospital. Bago siya umalis, iniwan niya ang ama ni Hyojo ng isang bank card upang matulungan siyang malampasan ang kanyang mga paghihirap. Pagbalik niya sa istasyon ng pulis, ibinigay niya kay Eubin ang dokumento tungkol sa pagbili ng virtual currency ng ama ni Hyojo. Sa araw na iyon, magdamag na nanood si Eubin ng mga kamera sa harap ng fried chicken restaurant. Kinabukasan, dinala niya sa istasyon ng pulis si Junsu, ang part-time worker sa fried chicken restaurant. Ikinumpara niya ang oras ng sunog at ang oras na iniligtas ni Junsu si Hyojo. Natuklasan niya na 2 minuto lang ang ginugol ni Junsu para iligtas ang tao. Kung dumaan lang si Junsu, hindi magiging ganoon katumpak ang oras. Ngunit gaano man siya magtanong, nanatiling tahimik si Junsu. Sinabi ni Eubin kay Minseo na interviewin siya. Naging sympathetic si Minseo kay Junsu mula sa kanyang pananaw na naniniwala na mayroon siyang sariling dahilan. Bukod pa rito, tanging ang pagsasabi niya ng totoo ang makakatulong sa ama ni Hyojo. Napapaiyak si Junsu nang marinig niya ito at sa huli ay sinabi niya ang buong katotohanan. Siya at ang kanyang lola ay umaasa sa isa't isa at madalas na binubuli. Si Hyoro ang nagturo sa kanya ng boxing at nag-alaga sa buhay nilang maglola. Sa kanyang puso, pinalitan na ni Hyoro ang lugar ng kanyang ama. Minsan siyang nangako na gagawin niya ang anumang kailangan ni Hyoro. Walang sinabing marami si Hyoro hanggang sa isang araw ay dinala niya si Junsu sa bahay at pagkatapos mag-alinlangan, humingi siya ng pabor. Dahil sa utang ni Hyoro sa pagbili ng virtual currency, hinimok niya si Junsu na sunugin ang fried chicken restaurant para makakuha ng kompensasyon at mabayaran ang kanyang mga utang. Ngunit hindi nila inaasahan na matutulog si Hyojo sa restaurant noong gabing iyon. Nakita ni Hyojo ang ginawa ni Junsu. Agad-agad gusto niyang tumawag ng pulis. Natakot si Junsu na mabunyag ang lahat kaya inagaw niya ang telepono ni Hyojo. Sa gitna ng pag-aagawan, natumba si Hyojo at nawala ng malay. Tumakbo si Junsu palabas at nakita niyang nasusunog na ang tindahan. Nag-alala siya para sa kaligtasan ni Hyojo, kaya tumakbo siya pabalik sa loob at inilabas si Hyojo. Pagkatapos noon, takot na takot siya. Ngunit sinabi ng ama ni Hyojo na kung mananatili lang siyang tahimik, magiging maayos ang lahat. Labis na nasaktan si Jeong-hoon nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay plano ng ama ni Hyojo. Kasabay nito, sinabi ni Hyojo sa kanyang ama na nakita niya si Junsu sa tindahan noong nangyari ang sunog. Nahulaan niya na may kinalaman ang kanyang ama sa sunog, kaya nagpanggap siyang may amnesia para itago ang katotohanan. Hiniling niya sa kanyang ama na huwag magsalita dahil iyon lang ang paraan upang makatakas sila. Labis na nasaktan ang ama ni Hyojo. Hindi niya inaasahan na ang ginawa niya ay makakaapekto sa kanyang anak. Nagsimula siyang magsisi sa kanyang desisyon. Pagkatapos, tinawag ni Jeong-hoon ang ama ni Hyojo sa boxing gift na umaasang magkakaroon sila ng laban tulad ng dati. Hindi nakatuon ang isip ng ama ni Hyojo at patuloy siyang umatras. Inalis ni Jeong-hoon ang kanyang boxing gloves at inulit ang sinabi ng coach sa kanya noon. Kahit na nasa sulok ka, may pagkakataon pa ring magbago. Kahit na hindi mo maiwasan ang 7 pagkatalo, maaari ka pa ring magbigay ng huling suntok. Sinabi ni Jeong-hoon na kinasusuklaman niya talaga ang boxing dahil nakakapagod at masakit. Ngunit dahil sa pagpapalakas ng coach, nagpatuloy siya sa pag-ensayo. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpapasalamat siya sa coach. Sana makaya niya ang mga hamon ng buhay. Pagkatapos nito, magiging mabuti siyang tao. Kusang loob na umamin sa krimen ang ama ni Hyojo. Umiyak din si Junsu habang nagpaalam sa kanyang lola at tinanggap ang responsibilidad para sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng kaso, nagtungo ang lahat sa bahay ni Jung Jae-hook para ipagdiwang ang housewarming party. May 4 na anak na babae si Jung Jae-hook. Sa buong pagkain, nagtawanan sila at nag-usap ng masaya at
hindi sila natahimik. Pagkatapos kumain, hinila pa rin ni Jung Hoon si Tansik para sa isang second round kahit hindi pa siya nakainom. Pinuri ni Tansik si Jung Jae-hook sa pagiging masigasig sa panawagan ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 4 na anak. Ngunit sinabi ni Jung Hoon sa kanya na hindi ganoon ang nangyari. Dapat sisihin ang mas bata sa hindi pakikinig sa mas matanda. Si Jung Jae-hook ay isang dating rifle shooter. Ang kanyang asawa ay isang table tennis player. Aksidenteng natamaan ng kanyang asawa si Jung Jae-hook sa mukha ng bola at doon sila nagkakilala. Bago ang pambansang seleksyon, hiniling ni Jung Jae-hook sa kanyang asawa na bigyan siya ng kaunting inspirasyon. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng gabing iyon, magbubuntis ang kanyang asawa at manganganak. Para alagaan ang kanyang asawa at anak, walang oras si Jung Jae-hook para mag-ensayo, kaya natanggal siya. Para suportahan ang kanyang pamilya, nagsumikap siya sa civil service exam nang matanggap niya ang abiso ng pagpasa. Natuklasan niyang buntis na naman ang kanyang asawa. Pagkatapos ipanganak ang pangalawang anak na babae, nagpa-vasectomy si Jung Jae-hook para hindi na mahirapan ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, sa wakas, ay nakapag-enjoy na sila sa kanilang mundo ng mag-isa. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 2 buwan, muling nabuntis ang kanyang asawa. Galit na pinuntahan ni Jung Jae-hook ang doktor na nag-opera sa kanya. Sinabi ng doktor na pagkatapos ng vasectomy, 3 lang sa 1,000 ang pagkakataon ng pagbubuntis. Ipinapakita nito na ang kanyang testicles ay may superior na kakayahang mag-precipitate ng sperm. Hindi makapaniwala si Jung Jae-hook. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganitong kakayahan. Pagkatapos, sa proseso ng paghuli sa isang kriminal, aksidenteng nasugatan si Jung Jae-hook sa kanyang private part. Malungkot na inihayag ng doktor na hindi na siya maaaring magkaroon ng mga anak. Napakahusay, sa wakas, nagawa ni Jung Jae-hook na masiyahat sa kaligayahan kasama ang kanyang asawa ng walang anumang pag-aalala. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, muling nasuri ang kanyang asawa na buntis. Hindi rin may paliwanag ng doktor ang abnormal na sitwasyong ito, kaya itinuring na lang itong medical miracle. Nagpalakpakan ang buong ospital at binati ang mag-asawang Jung Jae-hook sa paglikha ng isang himala. Naluluha sina Jung Jae-hook at ang kanyang asawa, lalo na si Jung Jae-hook na gusto na lang tapusin ang kanyang sarili. Pagkatapos marinig ang kwento mula kay Jung Hoon, naisip ni Tansik ang eksena kung saan sabay-sabay na sumasalakay ang buong army of sperm ni Jung Jae-hook at tumatama sa target. Ang ibang mga customer na nakarinig ng kwento ay naging motibado ring gayahin ang halimbawa ni Jung Jae-hook na gustong lumikha ng pinakamalakas na sperm at gawing posible ang imposible. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulis. Isang batang babaeng kindergarten ang misteryosong nawala pagkatapos ng klase. Sinabi ng mga magulang ng bata na tuwing Huwebes, ang kanyang tiyuhin ang sumusundo sa kanya. Ngunit sa araw na iyon, nakatanggap ang tiyuhin ng tawag na ang kindergarten ay magtatapos ng huli, kaya naisip niya na aabot ang ina ng bata at hindi na niya sinundo ito. Hindi nila inaasahan na may ibang taong kumuha sa bata. Sinuri ni Minseo at Tansik ang mga kamera sa lugar at ang mga ruta ng mga sasakyan. Natuklasan nila na mayroong isang taong nagpanggap na tiyuhin upang sunduin ang bata. Ngunit nakatakip ang mukha ng tao, kaya napakahirap na hanapin sila. Walang lead ang kaso at lahat ay dismayado. Sino ang mag-aakala na isakay ng reporter ang pagkakataon habang sinusuri ng pulisya ang paksa na pumasok sa istasyon ng pulisya upang malaman ang sitwasyon? Napakabilis na kumalat ang insidente sa online. Hindi mabilang ng mga netizen ang pumuna sa pulisya sa hindi pagkilos. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Dongbang Yubin mula sa pinuno ng departamento na humiling sa kanila na umatras sa kaso. Dahil ang pangkalahatang departamento ay magtatatag ng isang espesyal na pangkat ng investigasyon upang imbestigahan ang kaso. Sa pagtingin sa taong ito, ang mga tao ng punong himpilan ay mayabang na inuokupahan ang opisina. Si Jeong Jeong-hwan ay hindi nasisiyahan sa mayabang na saloobin ng kalaban, galit na binasag ang punching bag. Ang kapitan ng kalaban ay yumakap kay Dongbang Yubin. Ang mga miyembro ay lihim na tumawa na parang hindi sila nakakakuha ng paghihiganti. Ang asawa ni Mu Jung-ryo. Narinig na ang mga tao sa pangkalahatang departamento ng investigasyon ay nasa kanilang lugar. Pinayuhan si Mu Jung-ryo na panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanila upang magkaroon ng pagkakataong lumipat sa punong himpilan. Na may 4 na anak na papakainin, kung hindi pa rin na-promote si Mu Jung-ryo, magiging napakahirap. Lihim na hiniling ni Dongbang Yubin sa mga miyembro ng koponan na imbestigahan ang kaso sa ilalim ng kanyang direksyon. Napakabilis na mayroon ng mga pahiwatig, nag-type si Mu Jung-ryo ng impormasyong kanilang sinisiyasat. Gustong pasakop sa kapitan ng punong himpilan, ngunit nag-aatubili na gawin ito o hindi sa pagkalito. Tinanong niya ang kanyang anak na babae na madalas na pumapasok sa opisina, kung gusto mong purihin ka ng iyong guro, kailangan mong ipagkanulo ang iyong mga kaibigan, kaya ano ang gagawin mo? Ang anak na babae ay taimtim na nagsabi sa kanya. Nakita ng maliit na batang babae si Mu Jung-ryo bilang isang huwaran, umaasa na hindi siya bibigin ng kanyang ama. Bukod pa, ang pagtataksil sa mga kaibigan ay pagtataksil sa sariling puso. Ang mga salita ng kanyang anak na babae ay nagparamdam kay Mu Jung-ryo ng hiya at pinatay din nito ang kanyang intensyon na sumuko tungkol sa kaso ng pagdukot. Ang mga miyembro ng punong himpilan ay naniniwala na ang taong may issue sa ama ng maliit na batang babae ay ang dumukot kay Dongbang Yubin. Natuklasan ng investigasyon na ang ama ng maliit na batang babae ay dating nambuli ng mga kaibigan noong nasa paaralan pa, na nagresulta sa isang kaibigan na nasagasaan ng kotse habang tumatakas na naging dahilan ng kapatid
kapansanan. Sa loob ng maraming taon, ang kapatid na babae ng kaibigan ay kailangan siyang alagaan. Ilang buwan na ang nakakaraan, namatay ang kaibigan. Ang kapatid na babae ay biglang nawala. Tinukoy ni Dongbang Yubin ang kinaroroonan ng kapatid na babae. Inutusan sina Mujung Ryeok at Jeong Jeong-hwan na mag-imbestiga. Nagpanggap si Mujung Ryeok bilang isang empleyado ng pagdidisinpekta. Pumasok sa loob, nakita ang kandado ng isa sa mga silid. Sa labas ay mayroon ding mga kagamitan sa pagkain para sa mga bata. Naramdaman niyang napakaduda nito. Sa sandaling ito, nakita ng kapatid na babae ang posa sa kanyang sinturon. Kinuha ng kapatid na babae ang isang kasangkapan at hinampas ang ulo ni Mujung Ryeok habang wala ng lakas si Mujung Ryeok na lumaban. Agad niyang kinuha ang kanyang anak na babae at tumakas. Si Jeong Jeong-hwan ay sumugod sa silid. Nakita si Mujung Ryeok na nakahiga sa sahig. Sinabi ni Mujung Ryeok sa kanya na huwag mag-alala sa kanya. Mabilis na harangin ang kapatid na babae. Si Jeong Jeong-hwan ay humarang sa harap ng kotse upang hindi makapagmaneho ang kapatid na babae. Ang kapatid na babae ay patuloy na pumindot sa gas na sumugod. Sa kasamaang palad ay bumangga sa isang tumpok ng basura. Si Jeong Jeong-hwan ay sumugod upang magpakita ng walang laman na kamay na pagbubuhat ng kotse. Tumakbo din si Mujung Ryeok upang tulungan si Jeong Jeong-hwan. Hindi inaasahang sa pagiging emosyonal, binaligtad ni Jeong Jeong-hwan ang hood ng kotse. Nakita ng kapatid na babae na patuloy na pumindot sa gas. Nakita na ang kotse ay lalong lumalayo. Kinuha ni Mujung Ryeok ang baril at nag-aim. Ngunit mula nang hindi siya napili para sa pambansang koponan, nagkaroon siya ng psychological block noong taon na iyon at mula noon ay hindi na siya makabaril. Bigla siyang naalaala ang eksena ng pagkikita sa kanyang asawa. Pag-ibigan at pagpapakasal, ang kanyang asawa at mga anak ay palaging magiging isang matatag na suporta para sa kanya. Kailangan niyang talunin ang balakid, naisip ito. Itinaas niya ang baril at pinindot ang trigger para paputukin ang gulong ng kotse. Nahuli ang suspect. Nailigtas ang maliit na batang babae. Lumuhod ang kanyang ama upang magsisi sa mga krimen na nagawa niya sa kanyang kaibigan sa paaralan noon. Sa wakas ay narinig ng kapatid na babae ng kaibigan ang paghingi ng tawad. Sa halip na kanyang kapatid, hindi niya mapigilan ang pag-iyak ng malakas. Nilutas nila ang isa pang kaso. Sa oras na ito, natuklasan din ang pangkat ng punong himpilan na mali. Ang kanilang nahuli na tao, ang mga tao ng punong himpilan ay hindi mas mahusay kaysa sa mga bagong recruit na pinatalsik. Ang mga tao ng punong himpilan ay nahihiyang mabilis na umalis. Ang kanilang pangkat ay nanalo din ng isang laban. Ang taong tila hindi gaanong kapansin-pansin sa pangkat ay si Jeong Tansik, na may napakasensitibong ilong at malalaman kung ano ang kinain ng kalaban sa pamamagitan lamang ng paglapit. Sinabi ni Dongbang Yubin na hulaan kung ano ang kinain niya. Si Jeong Tansik ay umamoy mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula sa kaliwa hanggang sa kanan. Hindi niya alam at naisip na may sensitibong problema ang dalawa. Ngunit sa huli ay hindi siya makapagbigay ng konklusyon. Si Dongbang Yubin ay masayang kinilala ang kanyang kakayahan. Walang sisihin na hindi niya maamoy dahil hindi siya kumain ng kanin. Sa oras na ito, ang homicide team ay nakatanggap ng isang ulat. May isang taong nakakita ng katawan ng isang lalaki sa kalsada. Agad silang pumunta sa pinangyarihan. Ang namatay ay hindi makikilala. Malinaw na pinatay siya ng isang tao gamit ang isang mapurol na kasangkapan. Si Jeong Tansik ay labis na nalungkot dahil ang biktima ay isang tiyuhin na kilala niya. Ang tiyuhin ay isang tindero ng medyas. Sa bawat pagkakataon na makikita niya siya ay binibigyan siya ng ilang pares ng medyas upang bumalik sa opisina. Nahinuha nila ang sitwasyon ng kaso. May isang taong nagduda na ang tiyuhin ay nakasalubong ng isang magnanakaw. Si Dongbang Yubin ay hindi sumasang-ayon sa pananaw na ito. Walang nawawala sa tiyuhin. Bukod pa, ang pinsala ay napakaseryoso at mukhang mas parang paghihiganti. Inutusan sila ni Dongbang Yubin na pumunta sa kalapit na lugar upang magtanong kung mayroon bang mga kaaway ang tiyuhin. Ang resulta ng investigasyon ay napakapare-pareho. Sinabi ng mga kapitbahay na ang tiyuhin ay may abnormal na ugali. Maraming tao ang may alitan sa kanya. Hindi matukoy ang target. Hiniling muli ni Dongbang Yubin na suriin ang mga nakapaligid na kamera paglabas nila ng istasyon ng pulisya. Nakita nila ang isang babae na naaresto dahil sa krimen. Masiglang binati ng babae ang kanyang kaibigan. Si Jeong Jeong-hwan ay may pamilya na. At agad na napansin ang tatak na relo sa kanyang kamay. Nagduda si Jeong Tansik kung paano makakabili ng branded na produkto ang mga taong mahirap na tulad nila nang malaman na ang relo ay nagkakahalaga ng halos 200 milyon. Si Jeong Jeong-hwan at Mujung Ryeok ay parehong tumawa ng malakas na iniisip na gumagamit siya ng peking produkto. Ipinaliwanag ni Jeong Tansik na ang relo ay regalo sa kanya ng kanyang lola. Ngunit si Jeong Jeong-hwan at Mujung Ryeok ay patuloy na iginigiit na peke ang relo upang patunayan na walang kasalanan ang tiyuhin. Nagpuyat si Jeong Tansik sa paghahanap sa lokasyon ng kanyang stall. Sinabi ni Dongbang Yubin sa lahat na maglagay ng mga paunawa upang maghanap ng mga saksi. Upang malaman kung ang tiyuhin ay nagkaroon ng alitan sa sinuman, napakabilis na pumasok ang isang babae sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya na sa oras na iyon ay nabalisa siya sa nightclub, kaya mabilis siyang umalis sa nightclub upang matiyak ang kaligtasan. Hindi inaasahang hinabol pa rin siya ng kalaban. Sa oras na iyon, nakita din ng tiyuhin ang eksena na siya ay nabalisa. Ang tiyuhin ay nasa oras upang tulungan siyang makalaya. Naisip niya na ito ay isang normal na alitan, kaya hindi siya nagulat sa pulisya. Hindi inaasahang nagdulot ito ng kamatayan ng tiyuhin nang ihatid ni Mujung Ryeok ang babae sa pag-alis. Ang babae ay nagkwento na si Jeong Tansik ay ang apo ng may-ari ng pinakamalaking chain ng mga masasarap na tindahan ng pagkain sa Korea at siya rin ang napiling tagapagmana. Naalaala ni Mujung Ryeok na sinabi ni Jeong Tansik na ang relo ay regalo ng kanyang lola. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumulo matapos maghanap ng impormasyon online. Lalo niyang naramdaman na bulag siya. Hindi nakita si Jeong
Tansik, hindi inaasahang may tagapagmana ng isang mayaman na pamilya sa tabi niya. Pagkatapos nito, ganap na binago ni Mujung Ryok ang kanyang saloobin kay Jang Tansik. Na mayabang at mapagmataas, ngayon ay nagpakita ng paggalang at pagpapakumbaba, hanggang sa ang iba ay naramdaman na uminom siya ng maling gamot sa pamamagitan ng pagsusuri sa kamera sa pasukan ng nightclub. Sa wakas ay natagpuan nila ang video ng alitan sa pagitan ng tiyuhin at ng ibang tao. Bagaman hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng kalaban, nakilala ni Dongbang Yubin ang plate number ng kotse ng lalaki. Kinumpirma na ang kalaban ay ang mayaman na ex-boyfriend ni Hyojo. Si Jeong Jeonghwan at Mujung Ryok ay pumunta sa nightclub upang mag-imbestiga. Sa pagdating pa lang sa pintuan ay tinulak na sila ng gwardiya. Plano ni Jeong Jeonghwan na gumamit ng lakas, ngunit nakita niya na ang kalaban ay mataas, itim at mabaho. Agad siyang nagkaroon ng ideya na tumakas. Ang warrant sa paghahanap na hiniling ni Dongbang Yubin ay kinansela din. Umasa si Jang Tansik sa kanyang koneksyon upang humiram ng membership card at pagkatapos ay lihim na pumasok sa loob kasama si Seo Minseo. Nakuha ni na Seo Minseo at Jang Tansik ang footage ng hallway camera ng nightclub. Natuklasan na ang binata at ang isa pang tao na kakalabas lang sa kulungan ay magkasama hindi pa matagal na ang nakakaraan. Tinanggihan ng nakatataas ang warrant sa paghahanap sa bahay ng binata. Maaari lamang nilang gawin ang aksyon sa kabilang tao. Ang humaharang sa harap ng pinto ay ang dalawang malalaking gwardiya pa rin. Sa pagkakataong ito, lahat ng apat ay magkasama na pumunta. Si Jeong Jeonghwan ay may kumpiyansa na sumipa laban sa bato. Hindi inaasahang sa pagbibilang pa lang ng dalawa ay takot na ang mga gwardiya. Yumuko sila ng may paggalang at inanyayahan sila sa loob. Nahanap ni Jeong Jeonghwan ang pribadong silid kung saan naroon ang target. Bago pa man siya makapagtatanong, may isang lalaki na lumapit upang hamunin. Si Jeong Jeonghwan ay nagalit at sumuntok muna bago mag-isip. Sino ang mag-aakala na ang lalaki ay aksidenteng nahawakan ang switch? Ang buong silid ay dumilim, maliban sa kanyang sarili, lahat ay mga kaaway. Si Jeong Jeonghwan ay nag-activate ng mode na atake sa dilim. Pagkatapos, nang mga ilaw ay bumalik, ang mga tao ng kalaban ay nakahiga na lahat. Tanging ang biktima ang nakatayo sa tabi ni Jeong Jeonghwan. Ang biktima ay dinala sa istasyon ng pulisya. Kinuha ni Jeong Jeonghwan ang larawan ng binata. Tinanong ang kinaroroonan ng taong ito. Sinabi ng biktima na hindi siya nangangahas na makasama ang kalaban, ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Jeong Jeonghwan. Sa huli ay kinailangan niyang magsabi ng totoo. Kinabukasan ay pumunta sina Jeong Jeonghwan at Mujung Ryok sa golf course at talagang natagpuan nila ang binata na may kulay pilak na buhok na napaka-estilo. Nang makita ng binata na lumabas ang dalawa doon, dali-dali siyang nagmaneho ng shuttle bus upang tumakas. Nakita ng dalawa ito at sumakay din sa shuttle bus upang humabol. Ang binata ay tumakas at tumalon sa isang kotse upang tumakas. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay hinarang siya ni Dongbang Yubin sa pinto at hinuli siya. Hindi umamin ang binata. Sinabi na kung hindi siya palalayain, mag-aarkila siya ng abogado upang idemanda sila. Galit na sumugod si Jeong Jeonghwan upang turuan siya ng leksyon. Buti na lang at pinigilan siya ni Mujung Ryok. Ang abogado niya ay nasa tabi niya. Walang duda na hindi sila dapat makakuha ng top. Si Jeong Jeonghwan ay kumalma na. Ngunit si Jang Tansik ay walang takot na sumugod at sinuntok ang binata. Si Dongbang Yubin ay nagpanggap na pinipigilan siya, ngunit lumapit kay Jang Tansik. Sinabi sa kanya na hawakan ang manggas ng kalaban at kalugin ito ng ilang beses. Pagkatapos ay sadyang pinusasan ni Dongbang Yubin si Jang Tansik upang makita ng abogado ng kalaban. Ngunit palihim na pinakuha ang proteksyon na bag sa kamay ni Jang Tansik. Dinala si Jang Tansik sa National Forensic Service upang suriin ang mga hibla ng tela na natigil sa kanyang kamay. Nakatanggap si Seo Minseo ng balita na ang binata ay malapit ng tumakas sa ibang bansa. Ngunit sa oras na ito ay wala pa ring resulta mula sa National Forensic Service. Hindi nila maaaring hulihin ang tao. Dinala ni Dongbang Yubin ang lahat sa bahay ng binata. Gusto nilang maghanap ng ebidensya ng droga. Ang ilang mga search dogs ay sumugod sa labanan. Naalaala ni Dongbang Yubin na ang ilong ni Jang Tansik ay mas sensitibo kaysa sa aso. Sinabi sa kanya na subukan din. Nagsimulang kumilos sina Jang Tansik at ang mga working dogs. Inamoy ang bawat silid, ngunit walang nakitang kahinahinala. Nakita ang mga mata ng pagtawa ng lahat. Mumiti ang kapitan at sinabing sigurado siya, si Jang Tansik ay na-trigger. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinigilan ang kanyang hininga upang mag-concentrate. Naalaala ang amoy na naamoy niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at agad na sumugod sa banyo. Natagpuan ang ebidensya sa kahon ng mga gamit sa banyo. Binigyan siya ni Dongbang Yubin ng isang piraso ng chocolate bean, tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa isang aso na nagpaparamdam sa mga aso sa tabi niya ng paghanga at inggit sa daan pabalik sa istasyon ng pulisya. Nakatanggap si Dongbang Yubin ng tawag mula sa National Forensic Service. Ang hibla ng tela na natagpuan mula sa kamay ni Jang Tansik ay eksaktong kapareho ng natagpuan sa biktima. Kinumpirma na ang binata ang salarin. Agad silang pumunta sa paliparan upang hulihin ang tao. Hindi inaasahang pumutok ang gulong ng kanilang sasakyan. Sinabi ni Jang Tansik sa lahat na maghintay sa kanya ng ilang minuto. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala. Si Jeong Jeonghwan ay kinutya lang si Jang Tansik sa pagiging walang silbi nang makita niya itong nagmamaneho ng isang napakaastig na sports car. Lumitaw na naghihintay sa lahat na umupo ng matatag. Si Jang Tansik ay pumindot sa gas at nagmaneho ng mabilis. Matagumpay na pinilit ang kotse ng binata na huminto. Ang binata ay iniwan ang kotse at tumakas. Mabilis na hinabol ni Jang Tansik. Ang iba ay gusto ring tumulong, ngunit ang kanilang mga kamay at paa ay clumsy at hindi mabuksan ang pinto ng kotse. Si Jang Tansik ay hindi pa nakikipaglaban sa sinuman. Sa isang iglap ay nahulog na siya sa lupa matapos masuntok ng binata. Nang malapit nang tumakas ang binata,
naalaala niya ang pampatibay loob ng kanyang ama, ang tiwala ng kapitan, at naisip din ang tiyuhin na namatay ng trahedya at naghihintay na patunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan. Isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Jiang Tansik na tumayo, personal na hinuli ni Jiang Tansik ang kriminal at dinala siya sa hustisya. Sa sandaling ito, sa wakas ay natagpuan niya ang halaga ng kanyang sarili. Hindi nag-atubili si Seo Minseo na tumakbo sa banyo ng lalaki upang hulihin ang kriminal. Tinapon siya ng basura ng kriminal. Hindi siya natakot, ngunit lumingon siya at nakita ang kanyang ex-boyfriend na umiihi. Nahihiya siya at hindi alam kung saan magtatago. Nagpunta ang dalawa sa isang cave upang mag-usap. Ipinagmalaki ng ex-boyfriend na malapit na siyang magpakasal. Tinanong si Seo Minseo kung mayroon na siyang bagong boyfriend upang mapanatili ang kanyang dignidad. Nagsinungaling si Seo Minseo na mayroon siyang kadate. Ang kalaban ay isang pulis din tulad niya. Sa parehong oras ay nahaharap din si Jeong Jeong-hwan sa mga problema sa pag-ibig. Isang dayuhang babae na dating pumunta sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng patotoo. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin siya at gustong makipag-date. Si Jeong Jeong-hwan ay umaasa na ang kalaban ay maaalala ang kanyang kabutihan at init, ngunit ayaw niyang pag-usapan ang pag-ibig bago umalis. Ibinalot ni Jeong Jeong-hwan ang kanyang scarf sa babae at pinayuhan ang kalaban na napakalamig sa labas at kailangan niyang panatilihing mainit ang sarili. Hindi niya alam, sa pagiging ganito niya ay mas lalo siyang nagiging kaakit-akit. Nakatanggap ang pulisya ng ulat, isang babae ang nakahanap ng kanyang boyfriend sa isang chat app kahit na higit sa isang taon na silang nag-ibigan. Hindi pa rin sila nagkikita, ngunit nagpadala na siya sa kalaban ng 4 bilyong won. Hindi inaasahang bigla na lang nawala ang kalaban. Pumunta ang babae sa address na ibinigay ng boyfriend para hanapin siya. Ngunit natuklasan na bahay pala ito ng ibang tao. Ibinigay ni Dong Bang Yubin ang tipikal na kaso ng love scam na ito kay Seo Minseo at hiniling sa love expert na si Jeong Jeong-hwan na tulungan siya. Nagtrabaho silang dalawa ng overtime at pagkatapos ng trabaho ay nag-inom sila. At pagkatapos ay ikinuwento ng bawat isa ang kanilang magulo na love story noong taon na iyon. Ang ex-boyfriend ni Seo Minseo ay isang maliit na patrol policeman. Ang dalawa ay magkasama at napakatamis at masaya. Ngunit pagkatapos na maipasa ng ex-boyfriend ang civil service exam, agad siyang humingi ng breakup. Pagkatapos ng 2 araw na breakup, nakita ni Seo Minseo ang kanyang ex-boyfriend sa tabi ng isang mayaman na binibini at sa oras na ito ay nalaman niya na niloloko na siya ng matagal. Pagkatapos ay ikinuwento ni Jeong Jeong-hwan ang kanyang sariling kwento sa isang pagkakataon sa paghabol sa mga kriminal. Nagkaroon siya ng love at first sight sa isang babae upang magpakitang gilas sa harap ng babae. Aktibo siyang lumahok sa maraming aktibidad na nilahukan ng babae. Pagkatapos ng maikling panahon ay nagsimula na ang dalawa na mag-date. Narinig na ni Seo Minseo ang love story ni Jeong Jeong-hwan. Nagtataka kung bakit sa huli ay walang resulta, ngunit ayaw nang magsalita pa ni Jeong Jeong-hwan. Dito natapos ang usapan tungkol sa pag-ibig, pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang kaso. Sinuri ni Seo Minseo na ang scam ay isinagawa ng isang gang, batay sa record ng withdrawal. Tinukoy nila ang 3 ekse. Hiniling ni Dong Bang Yubin na bantayan nila ang mga G. Si Jeong Jeong-hwan at Jiang Tansik ay nagpanggap ng mga waiter sa restaurant, nagpapamahagi ng mga flyer sa kalsada. Si Mu Jung Ryeok ay nagpanggap na isang misyonaryo. Si Seo Minseo ay nagbihis bilang isang manang na nagtitinda sa kalsada. Ngunit abala sila buong araw, ngunit wala pa ring nakitang pahiwatig. Ang 3 lalaki ay bumalik sa istasyon ng pulisya muna. Habang si Seo Minseo ay sa huli, manang, hindi ka pinapayagan dito. Iyan si Seo Minseo na para mag-imbestiga sa kaso ng scam. Nagparehistro si Seo Minseo bilang miyembro ng chat website. Napakabilis na ang kalaban ay kusa ng nakipagkilala pagkatapos ng 2 araw ng pag-usap. Sa wakas ay ipinakita ng kalaban ang kanyang tunay na mukha. Humingi ng pautang kay Seo Minseo ng 80 milyon won. Agad na pumayag si Seo Minseo, ngunit hiniling na magkita ng personal sa araw ng transaksyon. Si Seo Minseo ay kinakabahan na naghintay sa pagdating ng kalaban. Ang grupo ni Jeong Jeong-hwan ay nasa labas at nagmamasid sa bawat galaw sa loob. Maya-maya ay lumapit ang isang lalaki kay Seo Minseo. Sinabi na inutusan siya ng kanyang kaibigan na kunin ang pera. Hindi inaasahan ni Seo Minseo na magiging ganito kaalerto ang kalaban. Kinuha niya ang kanyang telepono upang makipag-ugnayan sa kalaban upang kumpirmahin ang impormasyon. Sa sandaling ito, ang lalaki ay biglang kumilos upang agawin ang bag sa kanyang katawan. Si Seo Minseo ay lumaban at sa kasamaang palad ay nahulog. Nakita niya ang posas na nahulog mula sa bag ni Seo Minseo. Nalaman ng lalaki na siya ay natrap. Kaya dali-dali siyang tumakas. Tinawag ni Seo Minseo ang kanyang mga kasamahan na nagbabantay sa labas upang hulihin ang tao. Ang 3 tao ay tumakbo hanggang sa nawala ang kanilang mga sapatos. Sino ang mag-aakala na si Seo Minseo ay mabilis na tinalo ang kalaban? Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan na ang lalaki ay isang inupahang tao lamang at hindi niya alam kung ano ang hitsura ng kriminal. Nagtrabaho sila buong araw, ngunit hindi nahuli ang kriminal at sa halip ay ginising ang ahas sa damo. Ang kalaban ay nag-deactivate na ng account. Sinuri ng lahat na sa bawat oras ang kriminal ay gumagamit ng iba't ibang numero ng telepono upang magrehistro ng account. Patunay na kailangan ng malaking bilang ng mga SG. Ngayon kailangan nilang mag-imbestiga sa direksyong ito. Agad na umalis sina Seo Minseo at Jeong Jeong-hwan sa daan. Tinanong muli ni Seo Minseo ang tungkol sa love life ni Jeong Jeong-hwan at ang kanyang unang pag-ibig kung bakit ito natapos ng walang dahilan. Naalaala ni Jeong Jeong-hwan na noong taon na iyon ay nagpasya silang dalawa na maging tapat sa isa't isa at hindi magpapakasal sa iba. Ngunit hinarang sila ng mga magulang ng kanyang kasintahan dahil lang sa ang ina ng kanyang kasintahan ay naghanap ng manghula. Sinabi ng manghula na kung magpapakasal
kasal sila, ang babae ay masasama kay Jeong-Jeong-hwan at magiging pulubi. Ang ina ng kanyang kasintahan ay naniwala sa manghula at pinilit silang maghiwalay. Kahit na lumuhod si Jeong-Jeong-hwan sa loob ng isang araw at isang gabi, hindi pa rin siya napagalaw. Pagkatapos ng breakup, nalungkot siya. Panatilihing nakakulong sa bahay ng matagal na panahon, oras na para lumabas, ang lalaking dating masayahin at masigla ay naging malungkutin at malalim. Ang kakaibang karisma na umaakit sa mga babae sa lahat ng edad. Inis na inis si Seo Min-seo para kay Jeong-Jeong-hwan. Ikaw ay pulis na namamalimos. Paano ka naging pulis na namamalimos? Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sila ay nagbago at naging tunay na namamalimos. Hinala nila, ang mga kriminal ay malamang na gumagamit ng mga IV ng mga pulubing ito upang magrehistro ng mga numero ng telepono. Gusto nilang mag-isa na pumasok sa lungga ng tigre upang akitin ang kalaban na kumagat sa pain. Hindi inaasahan, pagkatapos nilang magdisgise, nakita nila ang unang pag-ibig ni Jeong-Jeong-hwan. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, hindi pa rin siya makalimutan ng kanyang unang pag-ibig. Nakita niya na talagang naging pulubi si Jeong-Jeong-hwan. Sa sarili, sa wakas ay makakabitiw na ako. Nagsimula nang magpaliwanag si Jeong-Jeong-hwan, ngunit sa tabi ay may dalawang empleyado ng telekomunikasyon na tinukoy sila bilang target. Sa mahalagang sandali, hindi maaaring ilantad ni Jeong-Jeong-hwan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, malungkot siyang nagpaalam sa kanyang dating kasintahan. Sinundan niya ang dalawang empleyado ng telekomunikasyon sa kanilang lungga. Kinumpirma nila na ang mga taong ito ay nagbebenta ng mga mobile phone number. Walang awa si Jeong-Jeong-hwan, mabilis niyang napatumba ang mga taong ito. Sa sandaling ito, pumasok ang pinuno ng grupo. Sino kayo? Marunong ba kayong mag-martial arts? Sa lalong madaling panahon, nahanap ng dalawa ang impormasyon tungkol sa mga manloloko. Sa listahan, sa pagkakataong ito, nagpanggap ang mga manloloko bilang mga may-ari ng klinika at nagnakaw ng pera sa pamamagitan ng panloloko sa kasal. Nagsisinungaling, nakasarado ang klinika. Plano nilang mandaya ng pera mula sa biyenan. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay pinakilos. Inilantad ang mukha ng manloloko sa mismong kasalan. Lutasin ito ng perpekto. Akala nila ay aalis na sila, pero hindi sinasadyang nakita nila ang dating kasintahan ni Seo Min-seo na nagdaos ng kasal sa katabing silid. Nakatitig ang dating kasintahan sa apat na lalaki at nagtanong, sino sa kanila ang karelasyon ni Seo Min-seo? Nagkatinginan ang apat na lalaki, walang ideya. Nahihiya, binati ni Seo Min-seo ang kanyang dating kasintahan. Magalang na inanyayahan sila ng dating kasintahan na manatili para kumain. Tumanggi agad si Seo Min-seo, ngunit ang apat na lalaki ay may libreng pagkain, mas masarap na mentalidad, kaya't hindi sila nag-atubiling tumanggi. Si Jang Tansik ay nakita ang dating kasintahan ni Seo Min-seo sa banyo. Nagsinungaling siya na siya ang karelasyon ni Seo Min-seo. Si Jeong-Jeong-hwan na nagtatawag sa labas ay hinila din ang dating kasintahan ni Seo Min-seo. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamay-ari, sinabing siya ang kasintahan ni Seo Min-seo at huwag nang magpakita ng pagiging superior sa harap ni Seo Min-seo. Habang nalilito ang dating kasintahan, nakita niya si Jeong-Jeong-hwan. Agresibong binalaan ni Jeong-Jeong-hwan ang lalaki. Siya ang lalaki ni Seo Min-seo at huwag na siyang makipag-ugnayan kay Seo Min-seo sa hinaharap. Sa wakas, ilang tao ang karelasyon niya. Kinabukasan, may bagong kaso. Ang sikat na painting na nagkakahalaga ng 1 bilyong won ay lihim na kinuha. Pinangunahan ni Dong Bang Yubin ang mga miyembro ng koponan upang imbestigahan. Sa pamamagitan ng investigasyon, nalaman nila na ang may-ari ng painting ay mayroong espesyal na collection room. Sa bahay, dalawa lang silang mag-asawa ang nakakaalam ng password. Ang kanilang anak na babae at manugang ay hindi nakatira sa kanila at walang interes sa mga painting. Pumunta si Jeong-Jeong-hwan sa collection room at nakita na walang senyales na nasira ang pinto. Siya ay nag-isip sa paraan na madalas gawin ni Dong Bang Yubin. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakarating siya sa konklusyon, ang painting ay kinuha ng kalapati. Ang kalapati ay espesyal na sinanay. Lumipad ito mula sa bintana upang nakawin ang painting. Naramdaman ni Mu Jung-ryeok na malubha na ang sakit ni Jeong-Jeong-hwan. Kinuha niya ang larawan ni Jeong-Jeong-hwan na ginagaya ang paglipad ng kalapati upang magkaroon ng pang-aasar sa hinaharap. Ayaw ni Jeong-Jeong-hwan na kumalat ang kanyang masamang imahe, kaya hinabol niya si Mu Jung-ryeok upang tanggalin ang video. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng paghilaan, hindi sinasadyang nabasag nila ang isang florera. Nang makita ang basag na florera, labis silang natakot. Hiniling ni Jeong-Jeong-hwan na hatiin nila ang bayad, ngunit mariing tumanggi si Mu Jung-ryeok na tanggapin ang responsibilidad. Sabi niya wala siyang kinalaman dito. Sa sandaling ito, pumasok si Dong Bang Yubin at ang may-ari ng painting. Napabulalas ang may-ari ng painting na ang florera ay nagkakahalaga ng 20 milyon won. Sabi niya kay Jeong-Jeong-hwan na bayaran ito. Natakot si Jeong-Jeong-hwan at naging malambot ang buong katawan niya. Nagmakaawa siya kay Mu Jung-ryeok na hatiin ang bayad sa kanya. Kung hindi niya ito mababayaran kahit ibenta niya ang sarili niya. Hindi na intindihan ni Dong Bang Yubin kung ano ang pinagtatalunan nilang dalawa. Nakakita siya ng isang buwig ng balahibo sa gitna ng mga basag na piraso ng florera. Bago pa man niya makilala ang balahibo, tinangay na ito ng hangin. Agad niyang hiniling sa lahat na kunin ang buwig ng balahibo. Bumagsak sina Jang Tansik at Mu Jung-ryeok, ngunit buti na lang at nasunggaban ni Dong Bang Yubin ang buwig ng balahibo. Sinabi niya kay Jang Tansik na dalhin ang balahibo para sa pagsusuri. Mabilis na dumating ang mga resulta. Ang balahibo ay balahibo ng aso at ang lahi ay eksaktong pareho sa aso na alaga ng manugang ng may-ari ng bahay. Ang resulta ng pagsusuri ay nagbigay din ng isang mahalagang impormasyon. Ang basag na florera ay peke. Handa na si Jeong-Jeong-hwan na gumawa ng huling hirit. Napaiyak sila sa tuwa. Niyakap nila si Mu Jung-ryeok habang umiiyak at tumatawa para masigurado kung galing ito sa isang aso. Sinabi ni Dong Bang Yubin kina Jang Tansik at Mu Jung-ryeok na kumuha ng 10 balahibo ng aso sa bahay ng manugang. Lumapit si Jang Tansik upang makipag-usap sa lalaki
isa dahilan na mahilig siya sa mga aso. Gumamit sila ng drone sa command car. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang balahibo ng aso sa florera ay talagang galing sa asong ito. Ang ebidensya ay kumpleto na. Ang manugang ang magnanakaw. Inamin ng manugang na kapag kinukulang siya sa pera, papalitan niya ang orihinal ng peke at ibebenta ang orihinal. Ngunit ang mga bagay na kinuha niya ay hindi masyadong mahalaga at hindi siya naglakas loob na kumuha ng ganoong mamahaling painting. Naniniwala si Dongbang Yubin na ang magnanakaw ay iba. Sinabi niya sa lahat na imbestigahan ang mga kahina-hinalang tao na pumasok at lumabas sa bahay ng may-ari ng painting kamakailan. Mabilis nilang natukoy ang target bilang isang air conditioning repairman. Ang air conditioning repairman ay may kasaysayan ng pagnanakaw. Dagdag pa, may nag-ulat na kamakailan ay madalas silang makarinig ng boses ng bubuyog sa gusali. Naghinala si Dongbang Yubin na hindi ito tunog ng bubuyog, kundi tunog ng drone. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa account ng repairman, natuklasan nila na hilig niya ang mga drone. Inisip ni Dongbang Yubin na nagkaroon ng masamang balak ang kalaban nang pumunta siya para ayusin ang air conditioning. Kinontrol niya ang drone upang kunan ng video ang babaeng may-ari na nag-input ng password sa collection room at nakuha niya ang password. Pagkatapos, habang papalitan niya ang filter sa bahay, in-input niya ang password. Nag-utos si Dongbang Yubin na ipatawag ang air conditioning repairman. Hindi maitatanggi ng kalaban ang kanyang gawa. Inamin niya ang pagkakamali niya. Ngunit ang painting ay wala sa kanyang mga kamay dahil may iba na kumuha nito. Nalaman na pinuntahan niya ang manager ng art gallery para ibenta ang painting. Nang malaman ng manager na galing sa pagnanakaw ang painting, kinuha niya ito para sa sarili niya. Hinalughog ni Seo Minseo ang impormasyon ng manager at natuklasan na marami siyang ginawang iligal. 4 na taon na ang nakalipas, inimbestigahan siya sa hinala ng smuggling ng mga kultural na artepakto. Naisip ni Dongbang Yubin na kung lalapitan nila siya ng biglaan, baka magalit ang ahas. Kung gayon, tiyak na itinago ng kalaban ang painting. Kailangan nilang maghanap ng pinakamaayos na paraan upang makalapit. Pagkatapos, nakahanap si Dongbang Yubin ng isang master na pamilyar sa manager. Ang maestro ay madalas na nagpapakilala sa mga sinaunang sining sa art gallery at mayroon ding impluensya sa industriya. Pumunta sina Dongbang Yubin at Seo Minseo sa bahay ng maestro upang hilingin sa kanya na ipakilala sila sa manager. Agad na tumanggi ang maestro at tinawag ang kanyang kasama upang paalisin ang mga panauhin. Kung hindi, kailangan kong gumamit ng malakas na paraan, sabi ng maestro. Ayaw ni Dongbang Yubin na magdulot ng gulo, kaya sinabi niya kay Seo Minseo na umalis. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Narinig ng maestro ang apelyido ni Seo Minseo at tinanong kung sino ang kanyang ama. Lumabas na magkakilala ang maestro at ang ama ni Seo Minseo. Dahil ang bisita ay anak ng isang kakilala, sumang-ayon ang maestro na ipakilala sila sa manager. Nagpasya si Dongbang Yubin na magpanggap silang dalawa ni Seo Minseo bilang mga Korean broker. Nagpanggap si Jeong Hwan bilang isang turista na gusto bumili ng mga gawa ng sining. Sina Mo Jung Ryeok at Jang Tansik ay naghihintay sa labas bilang reinforcement. Salamat sa amateurish na kasanayan ni Seo Minseo, mabilis na nagdiskis ang tatlo. Pagkatapos, nakilala nila ang manager. Nagdala si Jeong Hwan ng isang Japanese teacher. Kung magsasalita ang kalaban sa Japanese, agad na isasali ng guro at ituturo kay Jeong Hwan kung paano sumagot. Upang ipakita ang sinseridad, ang manager ay gumamit ng Japanese upang batiin si Jeong Hwan. Ikaw, masaya akong nakilala kita. Naramdaman ng manager na kakaiba ang Japanese ni Jeong Hwan. Agad na nagpaliwanag si Seo Minseo na nagkaroon siya ng stroke kaya medyo nautal. Pagkatapos, napansin ng manager si Dongbang Yubin. Walang imik na tumayo sa tabi at pinagpapawisan ng husto. Muling nagpaliwanag si Seo Minseo na mayroon siyang hyperhidrosis, laging mainit ang kanyang katawan at madalas pawisan. Sa pangunahing punto, sinabi ni Jang Tansik na gusto niyang makita ang painting na nakuha ng manager kamakailan. Maingat na nagtanong ang manager kung saan nila nakuha ang impormasyong ito. Binanggit ni Seo Minseo ang pangalan ng maestro. Sa sandaling ito, kampante na ang manager at sinabihan ang isang tao na kunin ang painting. Kinumpirma na ang painting ay ang nawawalang isa. Pagod na sa pag-arte, agad na inihayag ni Dongbang Yubin at Jeong Hwan ang kanilang pagkakakilanlan. Natakot ang manager at tumakbo sa labas. Pagkalabas niya, tumawag siya sa kanyang driver upang sunduin siya. Agad na dumating ang sasakyan, ngunit nang sumakay siya, nalaman niyang pumasok siya sa lungga ng tigre. Ang nagmamaneho ay hindi ang driver, kundi sina Mo Jung Ryeok at Jang Tansik. Muli na namang nagtagumpay ang Special Investigation Team. Gusto ng direktor na ipromote si Dongbang Yubin sa headquarters. Tumanggi si Dongbang Yubin, humiling lang siya ng bonus para sa kanyang mga kasamahan. Nakatanggap ng bonus ang 4 na tao. Upang maipakita ang kanilang kaguluhan, malakas na nagpasalamat ang lahat. Huli na si Jang Tansik, sumigaw siya ng malakas sa buong lakas niya, salamat po. Para kumita ng dagdag na pera para sa pamilya, gumawa ang asawa ni Mo Jung Ryeok ng isang account na nakatuon sa paggawa ng mga video ng mga batang kumakain. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, mababa pa rin ang viewership at nawawalan na siya ng kumpiyansa. Isang araw, hindi sinasadyang nakita ni Mo Jung Ryeok ang kanyang anak na babae na kumakain ng noodles at naglalaro pa. Mabilis niyang kinunan ang kakaibang eksena na ito. Ipinaalala ng asawa niya na malilate na siya sa trabaho pero hindi niya ito pinansin. Pagdating sa istasyon ng pulis, gumagapang si Mo Jung Ryeok sa sahig at sinubukang makalusot sa kanyang pwesto nang hindi napapansin. Sa huli, pagkaupo pa lang niya, nahuli na siya. Nag-organisa si Dongbang Yubin ng pulong upang talakayin ang isang kaso ng online na pagsusugal. Sa simula, sinadyang hayaan ng Buki na manalo ang mga
manlalaro. Kapag nagising ang kasakiman ng mga manlalaro, magsisimula silang bitagin ang kalaban na nagiging sanhi ng pagkakautang ng mga manlalaro na parang Diyos ng magnanakaw. Kung walang pambayad, sisingilin sila ng mga gangster. Tinakot ng bookie ang mga manlalaro na kung hindi sila magbabayad, wala silang matatakasan. Ngayon, maraming biktima ang lumitaw. Hiniling ni Dongbang Yubin sa lahat na magrehistro bilang miyembro upang malaman ang mga panuntunan, lugar ng laro at nagsimulang mag-imbestiga mula sa account na tumatanggap ng pera. Bilang resulta, ang 4 na tao ay naging lalong nahook sa paglalaro. Halos mahulog sila sa bitag ng bookie. Nang matagpuan ang account na tumatanggap ng pera, nagpa siya si Dongbang Yubin na mag-ambush para mahuli ang cashier. Ang 4 na tao ay gustong hatiin sa 2 grupo. Ngunit sinabi ni Dongbang Yubin na lalahok din siya sa operasyon sa pagkakataong ito. Sa unang araw, nag-duty si Dongbang Yubin at Mujung Ryok. Mag-isa nilang isasagawa ang operasyon kasama ang kanilang team leader. Sina Mujung Ryok ay parehong nahihiya at nalilito. Sinubukan niyang maghanap ng mapag-usapan. Nakita ni Dongbang Yubin na hindi siya komportable, kaya sinabihan niya siya na huwag pilitin ang sarili. Hindi kita kakainin. Ngunit palihim pa ring inirapan ni Mujung Ryok si Dongbang Yubin. Sa isang maliit na espasyo, hindi talaga siya makakaramdam ng natural. Kinabukasan, si Jiang Tansik naman at ang team leader. Maingat na naghanda si Jiang Tansik ng unan, merienda at hair clip. Lahat ng kailangan para sa pagkain, paglalaro at paglilibang ay naroon. Ipinaalala ni Dongbang Yubin sa kanya na nandito sila para hulihin ang masasamang tao, hindi para maglaro. Nagbahagi si Jiang Tansik na sa tingin niya, wala siyang nagagawang matino, kaya naghanda siya para sa mga emergency. Ibinigay ni Dongbang Yubin sa kanya ang isang anting-anting na kampanilya. Ang kampanilya ay maaaring magprotekta sa iyo mula sa panganib at gawing ligtas ang mga mapanganib na sitwasyon. Sigurado akong makakamit ka ng magagandang bagay kung mas gagamitin mo ang iyong mga kalakasan. Naiyak si Jiang Tansik sa sobrang emosyon. Determinado siyang maging tapat sa kanyang team leader. Kinabukasan, si Jeong Jeong-hwan at Dongbang Yubin naman. Hindi rin comfortable si Jeong Jeong-hwan. Ngunit hindi siya nagpigil tulad ni Mujung Ryok. Nang magrereklamo pa lang siya, nauna nang magsalita si Dongbang Yubin. Pinuri ni Dongbang Yubin si Jeong Jeong-hwan na napakabihasa at parang kuya ng grupo, laging nag-aalaga sa kanyang mga nakababata. Tinangaan ni Dongbang Yubin ang puntong ito. Naging sobrang tuwa si Jeong Jeong-hwan sa papuri. Sa sandaling ito, gusto niyang lumabas upang personal na ayusin ang isang bagay. Sino ang mag-aakala na gusto ring pumunta sa banyo ni Dongbang Yubin? Nagtalo silang dalawa kung sino ang mauuna. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, dapat maglaro ng rock paper scissors upang magdesisyon. Ngunit ako ang team leader. Kanina lang, sinabi mo na kuya ako. Ngunit sa trabaho, kailangan pa rin nating sundin ang ranggo. Babalik ako kaagad. Sa huling araw, nagbabantay sina Seo Minseo at Dongbang Yubin. Natulog si Seo Minseo nang nakabuka ang bibig, nakalimutan ang oras. Nang magising siya, nalilito siyang uminom ng kape ni Dongbang Yubin. Sanay na si Dongbang Yubin sa kanyang pag-ugali, ngunit kakaiba, hindi siya nababato sa tabi niya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Dongbang Yubin ng mensahe. Ang account na sinusubaybayan nila ay may nag-withdraw ng pera. Tumingin silang dalawa, ang taong nag-withdraw ng pera ay kalalabas lang mula sa bangko. Kinumpirma nila ang pagkakakilanlan ang taong nag-withdraw ng pera at agad na pumunta upang hulihin siya. Hinintay ni Jiang Tansik sa labas at itinumba ang kalaban. Hindi niya inaasahan na ang kalaban ay ang kanyang dating kaklase. Dinala nila ang taong nag-withdraw sa istasyon ng pulis. Umamin ang taong nag-withdraw. Siya ay isa lamang miyembro ng gang. Ang boss ay iba. Lahat ay tinatawag ang boss na abogado yun, ngunit hindi pa niya nakikilala ang taong iyon. Tinanong ni Dongbang Yubin ang taong nag-withdraw kung saan niya inilalagay ang pera pagkatapos mag-withdraw. Dahil sa kapangyarihan ng pulis, umamin siya na ang pera ay nakatago sa isang farm. Matapos mag-imbestiga si Dongbang Yubin, nahanap niya ang minarkahang lugar at inutusan si Jeong Jeong-hwan na simulan ang paghukay. Matagal nang naghukay si Jeong Jeong-hwan. Sa huli, natagpuan niya ang pera malapit sa butas. Dinala ng dalawa ang pera pabalik sa istasyon ng pulis upang maakit si abogado yun na lumabas. Nagpa siya si Dongbang Yubin na gumawa ng isang proactive na hakbang, bumuo ng isang gang na tinatawag na Oriental Gang at nagpanggap na mga gangster. Mabilis na nagdisgisi ang 5 tao, kasama ang kanilang mabagsik na mukha. Sa paglalakad sa kalye, iniiwasan sila ng mga tao ng ilang metro at umiiyak ang mga bata kapag nakikita sila. Espesyal na umupa si Dongbang Yubin ng isang opisina bilang headquarters ng gang upang kusa siyang mahanap ni abogado yun. Nanghiram sila ng mamahaling kotse at mamahaling relo. Nagpost sila ng mga litrato na nagpapakita ng yaman sa social media. Gusto nilang sumikat ang Oriental Gang sa pinakamaikling panahon. Ngunit lumipas ang maraming araw at hindi pa rin nila nakikita si abogado yun. Habang nawawalan na ng pag-asa ang lahat, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Nag-organisa ang Alliance of Gangs ng isang pagtitipon. Lahat ng uri at laki ng gang ay maaaring lumaho. Nagpa siya si Dongbang Yubin na gamitin ang pagkakataong ito para sumingit at mag-usisa tungkol sa kinaroroonan ni abogado yun. Sa araw ng pagtitipon, umakyat sa plataporma si Dongbang Yubin upang magpakilala bilang pinuno ng bagong gang. Ang 4 na tao sa ilalim ay pinagpapawisan, takot na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ang mag-aakala na si Dongbang Yubin ay may matinding aura ng isang kuya? Walang nakakita na siya ay isang pulis. Matapos magpakita, naghiwa-hiwalay sila para alamin ang kinaroroonan ni abogado yun. Pagkatapos ng ilang pagpapahiwatig, nakuha ni Dongbang Yubin ang social media account ni abogado yun. Pagbalik sa headquarters, agad siyang nagpadala ng private message kay abogado yun na sinasabing gusto niyang maging ahente para sa mga laro ng sugal.
Ngunit pagkatapos ng ilang araw, hindi pa rin sumasagot si abogado yun. Habang nawawalan na ng kumpiyansa ang lahat, biglang dumating si abogado yun para subukan ang kanilang sinseridad sa pag-join sa grupo. Naglabas si abogado yun ng isa 0 bilyong won na promissory note at sinabi sa kanila na maningil ng utang. Agad na sumang-ayon si Dongbang Yubin. Pagkatapos, sinamahan niya ang mga miyembro ng gang upang maningil ng utang. Ang kalaban ay isang organisasyon ng mga gangster. Lahat sila ay mabangis at marahas. Nasaksihan nila ang maraming malalaking laban at hindi sila natatakot. Sa utos ni Dongbang Yubin, sumugod ang 5 tao at nagsimula ang isang malaking labanan. Sa isang iglap, tinalo nila ang kalaban. Matapos makolekta ang utang, nakipag-ugnayan si Dongbang Yubin kay abogado yun. Hindi na naghinala si abogado yun. Nagbigay siya ng isang address at sinabi sa kanila na pumunta doon upang talakayin ang kooperasyon. Pagdating nila, nagulat silang matuklasan na ito ay isang silid-aralan. Inside ay puro kabataan na nagkokontrol ng mga computer. Nang akala nila ay nagkamali sila ng lugar, biglang lumitaw si abogado yun. Sinabihan ni abogado yun ang isa sa mga kabataan na ibigay kay Dongbang Yubin ang program sa pagsusugal at ipinaliwanag kung paano kontrolin ang sitwasyon ng pagsusugal. Kinumpirma na ang mga taong ito ay hanggang sa likod ng pagkontrol sa mga laro ng sugal. Ibinunyag ni Dongbang Yubin ang kanyang pagkakakilanlan at inaresto silang lahat. Sa pagkakataong ito, nalansag ang parehong gang ng sugal at gang ng mga gangster. Ang istasyon ng pulis ay puno ng mga suspect. Ang bawat miyembro ng koponan ay kailangang turuan ang taong itinalaga sa kanila. Ayon sa bagong trend, si Jeong Jeong-hwan ay tinawag na Beast Heart at si Moo Jong-ryok ay Cold-Blooded Marksman. Si Seo Min-seo ay tinawag na Beautiful Fear, si Jang Tansik ay Pinching Power Prince, at si Dongbang Yubin ay King of Darkness. Nagkasama-sama ang 5 upang kumain. Tumayo si Dongbang Yubin upang sagutin ang tawag at hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang wallet. Kinuha ito ng 4 at natagpuan ang isang litrato ni Dongbang Yubin at ng kanyang kasintahan. May chismis na sa V, nagplano na siyang magpakasal sa kanyang kasintahan. Hindi nila alam kung bakit bigla siyang umalis sa V at pumunta sa kanilang malayo at hiwalay na Special Investigation Team. Sinimulan ng 4 na tao na isipin ang dahilan kung bakit bumalik si Dongbang Yubin sa Korea. Masyadong malikhain si Jeong Jeong-hwan. Sinabi niya na inibig ni Dongbang Yubin ang isang serial killer at ayaw nang lumayo pa sa landas ng krimen, kaya bumalik siya sa Korea. Huwag kang umalis, Dongbang Yubin. Bumalik ka sa akin. Hula-hula si Jung Jae-hook na inaagaw ni Dongbang Yubin ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan at nang mahuli sila ng kaibigan ay labis-labis siyang nahiya. Mas malalim pa ang imahinasyon ni Jang Tansik. Nagpakasal sina Yubin at ang kasintahan sa Amerika, ngunit sinundan sila ng isang mafia para maghiganti. Binaril ang kasintahan ni Yubin upang iligtas siya at sa kasamaang palad ay namatay ito. Galit na binaril ni Yubin ang lahat ng mafia at sa huli ay tinarget siya at pinatay ng kanyang kaibigan. Sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na siya ang leader ng mafia. Habang nag-uusap sila, lalo silang nasasabi. Nang bumalik si Yubin ay saka lamang sila tumigil. Kinabukasan, may natanggap na report ang Major Crimes Unit. May nakakitang patay na babae sa gilid ng burol habang nagja-jogging. Pumunta ang lahat sa crime scene para magsyasat. Agad natukoy ang biktima bilang isang art student mula sa isang universidad na pambabae. Inatasan ni Dongbang Yubin sina Jeong Jeong-hwan at Jang Tansik na pumunta sa paaralan para alamin ang mga detalye tungkol sa biktima. Sina Jung Jae-hook at Seo Min-seo naman ay pumunta sa bahay ng biktima para maghanap ng ebidensya. Nalaman ni Jung Jae-hook at Seo Min-seo ang bar kung saan nagtatrabaho ang babae bago siya namatay. Bukod pa rito, may isang kahina-hinalang detalye. Mahirap lang ang pamilya ng biktima, ngunit ang inuupahan niyang bahay ay isang mamahaling kondominium. Samantala, tinanong ni Jeong Jeong-hwan ang mga kaklase ng biktima sa paaralan. Sabi ng lahat, normal lang ang biktima, hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa iba at walang nakapansin ng anumang kakaiba. Sa sandaling ito, biglang sumakit ang tiyan ni Jeong Jeong-hwan at umutot ng malakas. Maliban kay Jang Tansik, puro estudyanteng babae ang nasa paligid. Sobrang nahiya si Jeong Jeong-hwan at hindi alam kung saan magtatago. Sinabi ni Jang Tansik na tunog lang iyon ang paggalaw ng upuan para takpan siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umutot na naman si Jeong Jeong-hwan na para bang aabot na sa pantalon niya. Sa sobrang hiya, napilitan si Jeong Jeong-hwan na hawakan ang tiyan at tumakbo papunta sa banyo. Pagdating niya sa pinto, may nakita siyang babaeng mahaba ang buhok na lumabas mula sa pambabaeng banyo. May kakaibang naramdaman si Jeong Jeong-hwan. Matapos niya itong tignan, agad niyang napagtanto na hindi ito babae kundi isang lalaking nag-crossdress. Hinabol niya ito, lumukso, at sinipa ng malakas para patumbahin ang lalaki. Nakita niya sa bag nito ang mga kagamitan sa pagkuha ng video. Nalaman niyang isa itong manyakis na pumapasok sa pambabaeng banyo para mag-video ng palihim. Nang tawagin niya ang mga estudyanteng babae para palibutan ang manyakis, mabilis na tumakbo si Jeong Jeong-hwan para magbanyo. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang gawain, pumunta si Dongbang Yubin sa National Institute of Scientific Investigation para tingnan ang mga resulta ng pagsusuri. Sinabi ng forensic specialist sa kanya na ang biktima ay iniksyonan ng pangkalahatang pampamanhid na tinatawag na Anthony at pagkatapos ay piniringan ang bibig hanggang sa mamatay. Mula sa mga marka sa mukha ng biktima, mahihinuha na kaliwete ang salarin. Matapos ang investigasyon, labis na nalungkot si Dongbang Yubin dahil ang pagkamatay ng biktima ay kapareho ng sa kanyang nobya. Noong nasa South Korea pa sila, nag-ibigan silang dalawa sa unang tingin.
Nagkaugnayan sila at nanirahan sa Amerika. Isang araw bago siya namatay, binigyan niya ito ng kwintas. Sa umaga, nagpaalam sila sa isa't isa ng may pagmamahal, ngunit hindi niya akalain na sa gabi ay magkahiwalay na ang kanilang mundo. Sinabi ng forensic specialist kay Dongbang Yubin na nang namatay ang nobya nito, mahigpit pa rin itong hawak ang kwintas na regalo niya. Naalala niya ang sinabi ng nobya nang bigyan niya ito ng regalo, pero sa tingin niya, wala siyang masamang intensyon. Noong una, hindi niya iyon maintindihan, pero ngayon, naisip niya na baka may gustong ipahiwatig ang paghawak ng nobya sa kwintas. Binuklat niya ang aklat ng sign language sa bahay at napagtanto niya na ang hugis ng pendant ay eksaktong kapareho ng sign language para sa ikaibigan na nasa aklat. Sinuri niya ang lahat ng kaibigan ng kanyang nobya at sa huli ay tinukoy ang target, isang orthopedic veterinarian na nagngangalang Hanmo. Upang matagpuan ang salarin, nagpasya siyang bumalik sa bansa para sumali sa Major Crimes Unit. Sina Jung Jae-hook at Seo Min-seo ay pumunta sa bar kung saan nagtatrabaho ang babae para mag-imbestiga at nakakuha sila ng mahalagang impormasyon mula sa bartender. May isang customer na nagngangalang Choi Cheong-soo na dating sumusubaybay sa biktima. Ipinakita sa log ng tawag ng biktima na si Choi Cheong-soo ay paulit-ulit na tumatawag at nagte-text sa biktima. Inatasan ni Dongbang Yubin ang kanyang mga kasamahan na hanapin si Choi Cheong-soo. Inatasan ng direktor ang lahat ng miyembro ng headquarters na si Dongbang Yubin ang mamahala sa kasong ito. Kasama sa kanila si Professor Shin, kaibigan ni Dongbang Yubin noong estudyante pa sila. Nagdududa si Professor Shin na ang salarin na pumatay sa art student at sa nobya ni Dongbang Yubin ay si Hanmo. Pareho silang nagdududa, ngunit hindi pa sila sigurado. Sinuri ni Professor Shin ang call log ng biktima at may natuklasan siyang kahina-hinalang numero. Regular itong tumatawag sa biktima na madalas namang tinatanggihan ang tawag. Kung sasagutin man niya, hindi ito umaabot ng 20 segundo. Ang numero ay nakarehistro sa pangalan ng isang 50 taong gulang na nawawala, ngunit nang tawagan niya ang numero, pamilyar na boses ang narinig niya at iyon ay kay Hanmo. Bukod pa rito, ang lokasyon ay nasa parehong gusali kung saan naroon si Hanmo. Pinagsama-sama ang mga ebidensyang ito. Muli na namang nagduda si Professor Shin na si Hanmo ang salarin. Pinayuhan siya ni Dongbang Yubin na huwag agad magbigay ng konklusyon at kailangan pa ng mas maraming ebidensya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Dongbang Yubin ng balita na may nangyari kina Jung Jae-hook. Nang pumunta sa bangko si Jung Jae-hook para humiram ng pera, aksidente niyang nahuli ang isang phone scammer. Kinuhanan ng litrato ang kanyang kabayanihan at in-upload sa internet na umani ng maraming papuri. Pinuri rin siya ni Dongbang Yubin sa kanyang tapang at diskarte at sinabing maaari siyang ma-promote dahil sa tagumpay na ito. Labis na ipinagmalaki ni Jung Jae-hook ang sarili niya. Pakiramdam naman ni Jeong Jeong-hwan ay hindi ito patas. Sa tingin niya, siya dapat ang ma-promote, anuman ang tingnan, karanasan man o kakayahan. Dahil dito, kinutya niya si Jung Jae-hook at sinabing nanunuyo ito. Upang ma-promote, nag-away ang dalawa. Inutusan sila ni Dongbang Yubin na mag-sorry sa isa't isa para maayos ang gulo. Nagsusorry ako, mag-sorry ka na rin. Nagsusorry ako, sabi ni Jeong Jeong-hwan. Nagpanggap silang nagkabati sa harap ni Dongbang Yubin, ngunit lihim pa rin silang nagkakabangayan. Dahil sa paghuli ni Jung Jae-hook sa phone scammer, nagtanim ng galit ang syndicate. Para makaganti, naghanap sila ng impormasyon tungkol sa kanya at hinak ang kanyang telepono at naghihintay ng tamang pagkakataon para atakehin siya. Pumunta sina Jung Jae-hook at Jang Tansik para hanapin si Choi Cheong-soo. Hindi nila inaasahan na si Choi Cheong-soo pala ay isang sugarol. Pumasok sila sa kasino na puno ng tao. Sa kabutihang palad, mabilis na naisip ng dalawa na magpanggap na delivery boys at nagdala sila ng pagkain. Pero mabilis din silang nabooking. Sabi ng casino boss, hindi pa sila nakakapag-order ng fast food. Walang nagawa si Jeong Jeong-hwan at ibinunyag ang kanilang pagkatao. Sinabi niya kay Jang Tansik na tumawag para humingi ng tulong. Ngunit, hindi nila inaasahan na matagal nang naputol ang linya ng komunikasyon sa kasino. Nang makita nilang pinalilibutan na sila, wala silang nagawa kundi ang lumaban ng buong lakas. Nang marinig ang isang putok ng baril, tinamaan ni Jung Jae-hook ang paa ng boss. Sa puntong iyon, huminto na ang labanan. Naniniwala si Dongbang Yubin na hindi magpapaputok si Jung Jae-hook ng walang dahilan, pero hindi nakinig ang headquarters sa paliwanag at sinuspinde si Jung Jae-hook ng isang buwan dahil sa paglabag sa batas. Nang pumunta si Jang Tansik para sabihin ang totoo kay Dongbang Yubin, na si Jung Jae-hook ay nagpaputok dahil sa kanya. Palibhasa ay sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang baril ni Jang Tansik at pinulot ito ng boss ng kasino at itinutok sa kanya. Sa gitna ng peligro, nagpaputok si Jung Jae-hook upang pilitin ang lahat na huminto. Ngunit ginamit ng kasino boss ang baril upang gawing hostage ang isang sugarol. Upang iligtas ang tao, tinarget ni Jung Jae-hook ang paa ng casino boss at sinabihan si Jang Tansik na pulutin agad ang baril. Matapos magkwento, sinabi ni Jang Tansik na tatanggapin niya ang kaparusahan. Sabi ni Dongbang Yubin, isang parusa lang ang mawala ng baril, tanggal sa trabaho. Sa tulong ni Jung Jae-hook, hindi nawala ang baril niya, kaya walang parusa. Sinabihan niya itong bumalik at magtrabaho ng mabuti. Naayos na ang kaso ni Jung Jae-hook, ngunit nakatanggap ng tawag ang asawa niya mula sa mga scammer. Nagpanggap ang scammer na miyembro ng Police Benevolent
Development Association at nagsinungaling na nag-apply si Jung Jae-hook para sa isang interest-free loan. Hiniling nila sa kanyang asawa na maglipat agad ng pera. Naniwala ang asawa niya at inilipat ang lahat ng 5 bilyong won. Kasabay nito, nakatanggap si Jung Jae-hook ng tawag mula sa isang lalaking nagpapakilala bilang punong monghe ng isang templo. Nagpunta siya sa templo, ngunit inabangan at sinaksak siya ng maraming beses. Dinala si Jung Jae-hook sa ospital at agad na inoperahan. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon at nalagpasan niya ang critical na yugto. Gayunpaman, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, hindi pa rin siya nagigising. Naramdaman ni na Dongbang Yubin at ng kanyang mga kasamahan ang saya at kalungkutan. Lalo na si Jeong Jeong-hwan. Pinagsisihan niya ang pakikipagtalo kay Jung Jae-hook dahil muntikan na itong maospital. Sigurado siyang ang phone scamming syndicate ang may gawa at kailangan niyang hanapin ang mga salarin para maghiganti para kay Jung Jae-hook. Samantala, kumilos si Professor Shin at hinanap si Hanmo at inilantad sa publiko ang kaso ng pagdukot sa isang television show. Inutusan ng direktor si Dongbang Yubin na gamitin ang mga resulta ng investigasyon ni Professor Shin bilang basehan. Kung nahuli na si Hanmo, maisasara na ang kaso ng art student at ng nobya ni Dongbang Yubin. Kailangan lang ni Dongbang Yubin na imbestigahan kung sino ang sumaksak kay Jung Jae-hook. Nagdududa pa rin si Dongbang Yubin at pinuntahan niya si Hanmo. Nawala ng kontrol si Hanmo at sumigaw na hindi siya nagdukot ng tao. Pagkatapos ni Dongbang Yubin na pumunta sa bahay ng art student at maingat na tignan ito, may nakita siyang ketchup stain sa cat perch. Agad niyang hiniling sa National Institute of Scientific Investigation na suriin ito. Walang nahanap na solvent. Nababalot ng katahimikan at kadiliman ang buong police station. Para tulungan ang pamilya ni Jung Jae-hook, kusang loob na pumunta si Seo Min-seo sa bahay nito para alagaan ang 4 na anak niya. Nang malaman ni Jang Tansik na nalimas ang ipon ng pamilya ni Jung Jae-hook, bumalik siya at lumuhod sa harap ng lola niya. Pumayag siyang iwan ang pagiging pulis at bumalik bilang tagapagmana, basta bigyan lang siya ng pera. Sinabi ng lola niya na kailangan muna niyang sabihin ang totoo bago siya makapagbigay ng kondisyon. Natagpuan ni Jeong Jeong-hwan ang hideout ng phone scamming syndicate. Siya ay nag-iisa at lumaban mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag para hamunin ang pinuno ng syndicate. Ang kalaban ay isa ring boksinggero at sa isang iglap ay napabagsak si Jeong Jeong-hwan. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya si Jung Jae-hook. Isang beses, sinamahan niya si Jung Jae-hook na pumunta sa ilog para hanapin ang isang bagay na inireport na nawawala, isang singsing na may diamante. Pakiramdam niya ay sayang lang ang oras at walang silbi, ngunit ayaw sumuko ni Jung Jae-hook. Hinanap niya ito mula umaga hanggang gabi. Nang makita niya ang kwintas, niyakap niya si Jeong Jeong-hwan at tumawa ng malakas at sinabi niya na ililibre niya siya ng pagkain. Sa pag-iisip nito, idinilat ni Jeong Jeong-hwan ang kanyang mga mata, umupo at kumain ng pagkain sa mesa. Pagkatapos, tumayo siya at hinamon ulit ang pinuno ng syndicate. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang lahat ng lakas niya. Ginamit niya ang bawat galaw para tamaan ang kahinaan ng kalaban at mabilis niyang napabagsak ito. Tinanong niya ito kung sila ba ang nanakit kay Jung Jae-hook. Nagmamadaling nagmakaawa ang pinuno ng syndicate na ang ginawa lang nila ay tawagan ang asawa ni Jung Jae-hook para kunin ang pera at hindi nila ito sinaktan. Naniniwala si Jeong Jeong-hwan na totoo ang sinabi ng kalaban. Bago siya umalis, sinabihan niya ito na ibalik ang pera. Pumunta si Dongbang Yubin sa templong pinuntahan ni Jung Jae-hook. Sinabi ng monghe na dumating si Jung Jae-hook para tingnan ang TV footage at sigurado siyang nahanap niya ang hinahanap niya. Nagmungkahi si Dongbang Yubin na tingnan ang footage na tiningnan ni Jung Jae-hook. Sinabi ng monghe na ninakawan ang templo at wala na ang mga bagay na may kaugnayan. Nagpunta si Dongbang Yubin sa lugar kung saan inatake si Jung Jae-hook. Natuklasan niya ang laruang baril ng anak ni Jung Jae-hook at isang laruang bala na nakatali sa unang titik sa singboard ng kalapit na silid. Iminungkahi niya na matapos masaksak si Jung Jae-hook, nag-iwan siya ng pahiwatig para sa kanila. Sinubukan niyang iputok ang laruang baril sa letrang iyon. Si Jang Tansik, na nakasuot ng pangkaraniwang damit, ay pumunta sa himpilan ng pulis at isinuko ang kanyang uniforme at V-card. Hindi maintindihan ni na Seo Min-seo at Jeong Jeong-hwan kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, pumasok si Dongbang Yubin. Agad na sinabi ni Seo Min-seo kay Dongbang Yubin na nalipol na ang phone scamming organization at naibalik na ang pera ng pamilya ni Jung Jae-hook. Nang marinig iyon, agad na binawi ni Jang Tansik ang kanyang resignation letter at nagkunwari na walang nangyari. Inanunsyo ni Dongbang Yubin sa lahat, ang pumatay sa art student at ang sumaksak kay Jung Jae-hook ay isang tao. Kailangan nilang kumilos agad. Hindi sinasadyang nagkita sina Seo Min-seo at Professor Shin sa istasyon ng tren. Nag-alok si Professor Shin na ihatid siya. Nakausap ni Seo Min-seo si Professor Shin at sinabi niya na naniniwala si Dongbang Yubin na may ibang salarin. Pagkatapos, kinuha niya ang hard drive na nakuha sa bulsa ni Jung Jae-hook. Dahil nasira ito dahil sa ulan, pinasabi ni Dongbang Yubin na ipaayos niya ito. Nang marinig iyon, inanyayahan ni Professor Shin si Seo Min-seo na uminom ng tubig. Matapos uminom si Seo Min-seo, bigla siyang inaantok at nawala ng malay. Hindi siya kasama sa plano pero mas naging komplikado ang sitwasyon. Nakakatuwa, sabi ni Professor Shin. Dinala ni Professor Shin si Seo Min-seo sa bundok at tinakpan ang ilong at bibig niya ng panyo. Para patayin na sana siya, ngunit biglang idinilat ni Seo Min-seo ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, pinalitan niya ang tubig sa sasakyan at ang ininom lang niya ay ang sarili niyang tubig. Nagsimula ang lahat ng inihayag ni
ni Dong Bang Yubin ang kanyang plano. Kinuwento ni Dong Bang Yubin ang pagkamatay ng kanyang nobya sa Amerika. Ang kwintas na hawak ng kanyang nobya ay nangangahulugang kikaibigan, ngunit sigurado siya na hindi si Hanmo ang salarin. Ang salarin ay may ugali na gumamit ng kanyang kaliwang kamay, isang kaliwete na tinuruan. Hindi si Hanmo ang salarin. Nagtapon siya ng mansanas para alamin ang reaksyon ni Professor Shin. Walang pag-aalinlangang ginamit ni Professor Shin ang kanyang kaliwang kamay para saluhin ito. Bukod pa rito, may isugi sa pahiwatig na iniwan ni Jung Jae-hook. Ang buong pangalan ni Professor Shin ay Shin Soyo. Posibleng nakita ni Jung Jae-hook ang sasakyan ni Professor Shin sa tihis ng templo at nakuha niya ang surveillance video mula sa monghe. Kinumpirma ng monghe na bago umalis si Jung Jae-hook, may nakasama siyang kausap sa telepono na tinatawag niyang Ki-Professor. Sa madaling salita, pinaghihinalaan ni Dong Bang Yubin na si Professor Shin ang salarin. Natuklasan niya ang mga bakas ng ketchup sa cat perch sa bahay ng art student, ngunit walang AA na nahanap sa mga ito. Kailangan kumpirmahin kung may mga gasgas ng pusa sa katawan ni Professor Shin. Ipinagkatiwala ang gawaing ito kay Jang Tansik. Samantala, lihim na pumasok si Jung Jeong-hwan sa bahay ni Professor Shin. Hula ni Dong Bang Yubin, may lugar sa bahay ni Professor Shin kung saan nakatago ang mga gamit ng biktima. Lumabas sina Jang Tansik at Professor Shin sa iisang banyo. Nakita ni Jang Tansik na may gasgas ang braso ni Professor Shin. Matagumpay na nakapasok si Jeong Jeong-hwan sa bahay ni Professor Shin. Batay sa kanyang intuwisyon, nahanap niya ang mga alahas ng biktima. Bago siya umalis, naramdaman niyang kahina-hinala ang dalawang juice box sa pintuan. Sa loob nga ng juice box ay may dalawang sachet ng pulbos. Ang huling hakbang, kumilos si Seo Min-seo sa harap ni Professor Shin at nagkunwari siyang maihawak siyang ebidensya na nahanap ni Jung Jae-hook. Ito ay upang akitin si Professor Shin na saktan siya. Inihayag ni Seo Min-seo ang buong plano nila. Nang saktan siya ni Professor Shin, agad siyang nag-spray ng pepper spray sa mukha nito. Pagkatapos, bumaba siya sa sasakyan at tumakbo at dinala niya si Professor Shin sa mga kasamahan niya. Naghihintay doon ang grupo ni Dong Bang Yubin. Agad nilang pinalibutan si Professor Shin. Tinutok ni Professor Shin ang baril niya kay Dong Bang Yubin, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon na kumilos. Isang malaking lambat ang nahulog at nahuli siya. Si Professor Shin ay dinakip at dinala sa korte. Tinanong siya ni Dong Bang Yubin kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Professor Shin na hindi niya matanggap na mas magaling siya kay Dong Bang Yubin, kaya dahil sa inggit, gusto niyang sirain ang lahat ng mayroon si Dong Bang Yubin. Matapos patayin ang nobya ni Dong Bang Yubin, ginawa niya ang lahat para isipin ni Dong Bang Yubin na si Hanmo ang salarin. Sa simula ay walang butas ang kanyang plano, ngunit sinira ito ni Jung Jae-hook. Natagpuan ni Jung Jae-hook ang plate number ng sasakyan niya at tinanong siya sa telepono kung nakapunta na ba siya sa bundok. Hiniling niyang magkita sila para mag-usap. Pagkatapos ay sinaksak siya ng kutsilyo habang hindi siya nakatingin. Hindi niya inaasahan na swerte pa rin si Jung Jae-hook at hindi siya namatay. Sinabi ni Dong Bang Yubin kay Professor Shin na nang gamitin ng kanyang nobya ang kwintas para banggitin ang isang kaibigan, nahulaan na niya na si Professor Shin ang salarin dahil siya lang ang kaibigan niya. Nakakaawa ka, wala ka ng kaibigan ngayon, sabi ni Dong Bang Yubin. Pero salamat sa iyo, mayroon na akong mga bagong kaibigan at 4 pa sila, dagdag niya. Nakalabas na si Jung Jae-hook mula sa ospital at ginawaran na naman ang parangal ang Major Crimes Unit. Naghanda si Dong Bang Yubin ng salu-salo para sa lahat. Matapos ang hapunan, 2 bagay ang inihayag ni Dong Bang Yubin. Natapos na ang pagtatayo ng bagong gusali at maaari na silang lumipat doon para magtrabaho. Ang ikalawang bagay ay ililipat siya sa headquarters. Labis silang nalungkot. Si Seo Min-seo ay kumatawan sa lahat at binigyan siya ng litrato ng kanilang 5 miyembro sa kanilang unang misyon na para bang sinasabi na palagi silang mananatili sa tabi niya. Pagkalipas ng 1 taon, inatasan ng direktor si Dong Bang Yubin na bumuo ng isang investigation team. Maaari siyang pumili ng mga miyembro. Hiniling ni Dong Bang Yubin na magtalaga siya ng Major Crimes Unit. Mayroon ka bang naiisip na napakagaling na Major Crimes Unit? Tanong ng direktor. May isang team na napakagaling at napakaganda, sabi ni Dong Bang Yubin. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.